Ang pinakamalakas na nilalang na buhay ay nagpapanggap na isang mahinang estudyante at sumasali sa isang labanang torneo. Nagsimula ang kwento natin kay Mori, isang batang medyo walang silbi na ulila na inampo ng isang matandang lalaki. Pinalaki siya ng kanyang lolo sa bundok, tinuturuan siya ng napaka-espesyal na sining ng martial na tinatawag na Renewal Taekwondo. Pero isang araw, sinabi ng kanyang lolo kay Mori na panahon na para pumasok sa isang paaralan sa lungsod, mag-aral ng mabuti, at baka makahanap ng mga kaibigan. Nawawasak ang puso ni Mori, umiiyak, pero sa kaibuturan, alam niyang gusto lang ng matanda na bumili ng gatas at hindi na bumalik. Flesek. Pagkatapos ay nakita natin ang tatlong lalaki na nagpapahinga sa isang dalampasigan, pinapamasahe ng mga babae, isang bagay na malamang ay hindi mo na mararanasan. Isa sa kanila, isang empleyado ng gobyerno na nagngangalang Park, ay nakikipag-usap sa telepono, nagtatanong tungkol sa isang panukalang batas na kanilang ipinadala sa pambansang asambleya. Ang kausap niya sa kabilang linya ay inaalok siya ng pera, ngunit ang mga taong ito ay malayo na sa ganoon. Nagpaplano silang sirain ang reputasyon ng punong ministro ng bansa. Habang sila'y nagkukwentuhan, may isang bagay na papalapit sa isla. Bigla na lamang hamangin ng malakas, at nilamon ng mga ulap ang maaliwalas na kalangitan. Walang ideya ang tatlong lalaki kung ano ang gagawin ng may bumagsak mula sa langit at bigla silang tinamaan at tuluyang nawalan ng buhay. Samantala, sa isang opisina kung saan, isang lalaki ang gumawa ng galaw na tila pinipiga ang isang bagay gamit ang kanyang kamay. Sinabi niya sa kanyang sekretarya na nauubusan na sila ng oras at kailangan na nilang magsimula. At tingnan mo ito, mayroon siyang tattoo ng pulang krus sa kanyang kamay. Maya-maya, dumating ang mga helicopter sa isla upang mag-imbestiga at natagpuan ang isang napakalaking hugis kamay na bunganga na may krus sa gitna, tulad ng tattoo sa kamay ng lalaki. Ngayon, lumipat tayo kay Mori, na isang teenager. Nagising siya mula sa isang panaginip tungkol sa pag-alis ng kanyang lolo. Tiningnan niya ang litrato nilang magkasama, ngunit napagtanto niya na huli na siya para sa isang napakahalagang bagay ngayon. Mabilis siyang umalis sakay ng kanyang bisikleta, lubos na naiinis dahil sa pagka-oversleep sa isang napakalaking araw. Maya-maya, sa balita, ibinabalita na ngayon ang unang araw ng isang martial arts tournament na kilala bilang The God of High School. Makakasali ang mga estudyante mula sa buong bansa, at magsisimula na ang eliminasyon ng lungsod sa arena. Makikita mong sabik na sabik ang lahat ng bata para sa paligsahan, na nagsisikap makakuha ng tiket para manood. Pagkatapos, makikita natin ang isang lalaking nagtatrabaho sa isang convenience store. Habang nagtatapon ng basura, kinukuha niya ang kanyang petaka at napagtantong wala na siyang pera. Alam niyang kailangan niyang magtrabaho ng mas maraming shift para lang makaraos. Pagkatapos, makikilala natin ang isang babaeng kailangang pumunta sa paligsahan, at tinanong niya ang ilang martial artist para sa direksyon. Mga lalaking hindi man lang nakapasa sa pagpili. Habang tinuturo nila ang daan, tuluyan siyang na-distract ng kanilang mga kalamnan. Samantala, papunta na si Mori sa paligsahan, gutom na gutom at iniisip kung ano ang kakainin para sa tanghalian. Sa sandaling yun, muntik na niyang mabangga ang isang magnanakaw na nakamotorsiklo na kakatangay lang ng petaka ng isang matandang babae. Sa napakabilis na sandali, nakita niya ang paghihirap sa mga mata ng matanda, at bigla siyang natauhan. Kaya, ano ang ginawa niya? Nag-U-turn siya at sinimulang habulin ang magnanakaw. Ang habulan ay ganap na kaguluhan. Si Mori ay nakabisikleta, at ang magnanakaw ay mabilis na humaharurot sakay ng motorsiklo. Ngunit si Mori ay may angking galing. Eksperto siyang sumisingit sa trapiko, halos lumilipad sa kanyang bisikleta. Habang naghahabulan, aksidente niyang nabangga ang babaeng humahanga pa rin sa mga kalamnan na iyon. Agad siyang humingi ng paumanhin at bumalik agad sa paghabol sa magnanakaw. Ngunit nang marealize ng babae na basag ang kanyang salamin, nagalit siya ng labis at inihagis ang kanyang espada kay Mori. Sumigaw siya na hindi siya makakaligtas dito. Ipinaliwanag ni Mori na hinahabol niya ang magnanakaw na nagnakaw ng petaka ng matandang babae. Sa pagkarinig nito, natunaw ang puso ng babae at nagpasya siyang tulungan siya. Sabay silang sumakay sa bisikleta, desididong mahuli ang lalaking ito. Ginagawa ng magnanakaw ang lahat para makatakas, ngunit nakasunod agad sa kanya sina Mori at ang babae. Gayunpaman, nang lumundag ang babae upang harapin ang magnanakaw gamit ang kanyang espada,
aksidente niyang nahampa ang isang street sign sa halip. Sa mismong sandaling yun, nagkataong dumaan ang batang lalaki mula sa convenience store. Lumapit siya at pinigilan ng magnanakaw sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Nalubusang humanga sina Mori at ang babae. Sa susunod na eksena, malapit nang magsimula ang paligsahan, at malalaman natin na lahat silang tatlo ay nasa iisang silid ng paghahanda, naghahanda para lumaban. Ang babae, na ang pangalan ay Yamaira, ay hinihingi kay Mori na bayaran ang kanyang basag na salamin. Pero sabi ni Mori, "Teka, kasalanan yun ng magnanakaw." Nagpasalamat naman siya sa kanila sa pagligtas sa kanyang buhay. Ipinakilala ni Mori ang sarili niya bilang si Jin Mori, at sinabi ng isa pang lalaki na ang pangalan niya ay Han Daiwi. Nagkakilala silang lahat. Pagkatapos, ipinaliwanag ng tagapagbalita ang mga patakaran ng paligsahan. Aniya, anumang estilo ng pakikipaglaban ay pinapayagan, walang limitasyon sa oras, at maaari kang gumamit ng anumang sandata na gusto mo. Ang tanging paraan para manalo ay sa pamamagitan ng knockout o pagpapasuko sa kalaban. Ito pa lang ang panrehiyong preliminaries, at mula rito, pipiliin ang mga manlalaban para sa pangunahing paligsahan. Binanggit din ng tagapagbalita ang mga pulse areas na suot nilang lahat, na sumusubaybay sa kanilang vital signs. Naroon ang mga ito upang suriin kung seryosong nasugatan ang isang manlalaban, at kung oo, ang mga nanomasin na ininiksyon sa kanila ay agad na magpapagaling sa kanilang mga sugat. Pagkatapos ay nagbigay ng isang malaking pahayag ang tagapagbalita, sino mang manalo sa buong paligsahan ay maaaring humiling ng kahit ano sa organisasyon. Nang matipon ang lahat ng manlalaban, ipinahayag niya na nagsimula na ang laban. Sa simula, lahat, kasama ang mga manunood, ay nagulat lang. Ngunit mabilis nilang natanto na ito ay isang battle royale. Napagtanto ng ilang manlalaban na ang mga pulse areas ay hindi lang sumusubaybay sa kanilang kalusugan, kundi ipinapakita rin ang kanilang level ng pakikipaglaban. Kaya't sinimulan nilang pagtulungan ang mas mahihinang kalahok, at nasaksihan natin ang lahat ng iba't ibang nakakabaliw na kakayahan. Gayunpaman, nagiging sobrang linaw na si Mori ay nasa ibang antas, dahil walang kahirap-hirap niyang tinalo ang ilang kalaban. Katulad nito, ipinagmalaki rin nina Daiwi at Mira ang kanilang mga kakayahan, na tinalo ang napakaraming manlalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, isang manlalaban na nagngangalang Kang Manshayek ang pumasok sa ring. At binanggit ng babaeng asul ang buhok na nagpapatakbo ng palabas na siya ang paboritong manalo sa kabuuan. Madaling ginugup ni Kang ang ilang manlalaban, ipinapakita ang kanyang pambihirang bilis, kahit hindi ginagamit ang kanyang mga braso. Lubos siyang nabigo sa kahinaan ng lahat, at sinabi niyang mas gusto pa niyang bumalik sa pagtulog sa kanyang pinagkulungan. Humakbang si Yumira upang haminin si Kang, ngunit mukhang hindi gaanong nakakapinsala ang kanyang mga atake, bagamat tiyak na isa siyang matigas na kalaban. Sa gitna ng laban, gumawa si Kang ng ilang talagang hindi naangkop na komento tungkol sa kanyang hitsura, at inaya siya, kung saan tumugon si Yumira ng may matinding pagkasuklam. Pagkatapos, sa likod ni Kang, nakita natin si Mori na ibinababa ang kanyang pantalon. Naglalabas ng pangilalim na damit na may print ng mabangis na hayop. Ito ay lubos na ikinagulat ni Kang, at tumugon siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng matinding sipa sa dibdib ni Mori, na nagpatalsik sa kanya. Napansin ni Daiwi na nang sipain siya ni Kang, sinamantala ni Mori ang pagkakataon na saktan ng paa ni Kang gamit ang kanyang braso. Matalinong galaw. Muling bumangon si Mori at sinabi kay Kang na kung ibibigay niya ang lahat, ganoon din siya. Sabay silang lumukso upang umatake sa isa't isa. Samantala, labis na nag-aalala ang mga opisyal mula sa gobyerno ng Estados Unidos matapos makita ang mga larawan ng nangyari sa pulo. Isang lalaki na may peklat sa noo ang pumasok sa silid, at agad na itinutok ng lahat ang kanilang sandata sa kanya. Hinihingi ng mga opisyal na malaman kung sino siya, at ipinakilala niya ang sarili bilang Park Mu-jin, ipinapaliwanag na nagtatrabaho siya para sa gobyerno ng Korea. Sa wakas ay natapos ang unang yugto ng paligsahan. Nauuna si Yumira upang umuwi, at sumunod sina Jin at Han, dahil pare-pareho silang patungo sa iisang direksyon. Lumabas na nasa iisang ruta ang kanilang mga bahay. Tinanong ni Jin si Yumira kung bakit niya ito sinaktan, na nagdulot ng isang flashback sa nangyari noong labanan ni Jin at Kang. Naalala ni Yumira na nang tumalon siya para atakihin si Kang, aksidente niyang naipilipit ang leeg ni Jin. Oops!
Ipinaliwanag niya na hindi niya ito sinasadya. Naguluhan siya sa kanya dahil hindi siya nakasuot ng salamin, pero binanggit niya na nagawa nilang pagalingin siya gamit ang mga nanomachines na itinurok sa lahat ng manlalaban. Kayang ayusin ng mga ito ang anumang pinsala mula sa mga laban, kaya labis na humanga si Han sa napakaabanseng teknolohiya ng organisasyon. Kalaunan, inihayag ni Jin na nasa tournament siya dahil gusto niyang lumaban sa maraming malalakas na kalaban at lalong lumakas. Pagkatapos, tinanong niya si Han kung bakit siya sumasali, at sinabi lang ni Han na para ito sa pera. Sa huli, binanggit ni Yumira na lumalaban siya upang mabawi ang martial arts academy ng kanilang pamilya. Tinukso siya ni Jin, nagtataka kung paano madaling naaga ng mga tao ang kanyang espada mula sa kanya, at mabilis niyang sinagot na dahil yun sa wala siyang salamin. Sa puntong yun, binunot ni Jin ang kanyang espada nang hindi man lang niya napansin, at hiniling niyang ibalik ito. Ngunit nang abutin niya ito, nadulas ito mula sa kanyang pagkakahawak at nahulog mismo sa ilog. Nagsorry si Jin at sinabing kukunin niya ito, ngunit sinampal niya ito at sinabing umalis sa kanyang paningin. Gabi na, at hinahanap ni Mira ang kanyang espada sa tubig. Narinig niya ang boses ng kanyang ama, pinaalalahanan siyang huwag hayaang maglaho ang kanilang istilong espada ng liwanag ng buwan. Nagkaroon siya ng flashback sa kanyang pagkabata nang ibigay sa kanya ng kanyang ama ang espada at sinabihan siyang humanap ng malakas na kahalili para sa akademya. Habang lumalaki siya, habang ang ibang mga babae ay gumagawa ng karaniwang pambabaeng bagay. Wala na siyang oras kundi para sa pagsasanay at pagsasakatuparan ng kagustuhan ng kanyang ama. Pagbalik sa kasalukuyan, biglang namatay ang flashlight ng kanyang telepono, naiwan siyang nag-iisa sa dilim. Ngunit pagkatapos, dumating si Jin Mori na may flashlight para tulungan siyang maghanap. Habang patuloy silang naghahanap, humingi siya ng tawad sa pagsampal dito. Ipinaliwanag niya na nang kunin nito ang espada, labis siyang nalungkot dahil yun na lang ang natitira sa kanya mula sa kanyang ama. Biglang lumitaw si Han na may maliwanag na ilaw para tulungan silang hanapin ang espada. Kinabukasan, magsisimula na ang bagong yugto ng mga laban, at sino mang manalo ay makakasali sa National God of High School Tournament. Ipinakilala nila ang isang manlalaban na nagngangalang Go Gamdo, na nagsasanay ng Tai Chi. Naghihintay ang tatlo sa locker room. Natutulog si Jin Mori nang lapitan siya ni Kang at bantang sasaktan, kahit pa natutulog ito. Ngunit pumagitna si Go at sinabihan si Kang na iwan na lang siya. Sa kabila nito, sinipa ni Kang si Go sa mismong mukha. Ngunit agad nagising si Jin Mori at inalalayan ang likod ni Go para protektahan ito mula sa impact. Sinabi ni Mori kay Go na kailangan niyang laging maging alerto. Ang unang laban ay sa pagitan ni Yumira at isang lalaki na nagngangalang Han Dai-chul, at sa isang galaw lang, agad niyang napatumba ito. Pagkatapos yun, nagsimula na ang mga laban, at madaling nanalo si Jin Mori sa kanyang laban. Pagkatapos, pinapanood nila ang ibang laban sa TV, at winalis din ni Han ang kanyang kalaban. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Jin Mori at sinabing gusto niyang labanan sila. Bigla, lumitaw si Go Gamdo para pasalamatan si Jin Mori sa pagtulong niya nang atakihin siya ni Kang kanina. Inamin niya na hindi niya dapat pinabayaan ang sarili niya, ngunit habang sinasabi niya ito, tinawag ng tagapagbalita ang mga manlalaban para sa susunod na laban. Binalaan ni Jin Mori si Go na mag-ingat dahil si Kang ang kalaban niya. Sinabi ni Go kay Mori na hindi siya natatakot kay Kang, ngunit nag-aalala siya na matalo sa labanan ng kalooban. Ipinahayag ng tagapagbalita na hindi matatapos ang laban hanggat hindi nawawala ng malay ang isa sa kanila, o sumuko. Binanggit din niya na kung may lalabas sa ring ng mahigit 20 segundo, sila ay made disqualify, at maaari silang umasa sa nanomachines para gumaling ang kanilang mga sugat. Sinabi ni Go kay Kang na palayain ang kanyang mga braso at lumaban tulad ng isang tunay na martial artist. Nagsimula ang laban, at nagawang makatama ni Go ng maraming suntok kay Kang, humanga sina Jin Mori at Yu sa kanyang tekniko. Pagkatapos, buong kasanayan niyang inihagis si Kang sa mga manunood, iniwan ang lahat na napatulala. Gayunpaman, dahan-daang bumalik si Kang sa ring, mukhang hindi man lang nasaktan ng mga suntok ni Go. Pagkatapos ay pinalaya ni Kang ang isa sa kanyang mga braso at sinimulang paulit-ulit na saktan si Go. Naging malinaw na ang estilo ng pakikipaglaban ni Kang ay walang pinipili, kabilang ang mga atake sa mata at maselang bahagi ng katawan, kung saan anumang paraan ay pwede, dahil ito ay nilikha para sa kaligtasan sa digmaan.
Sa puntong ito, naniniwala si Go na ang kanyang estilo ng Tai Chi ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan, hindi ang pagiging galit. Nakapagparating siya ng isang malakas na atake na tinatawag na yin-yang balance strike kay Kang, ngunit hinaranggan lang ito ni Kang na parang wala lang. Hinihingi ni Kang na sumuko si Go sa pamamagitan ng pagpapahingi sa kanya ng paumanhin, at pinagsimulan siyang sampilan para ipahiya. Ngunit tumanggi si Go na sumuko. Patuloy na inaapakan ni Kang ang kanyang mukha at pagkatapos ay sinusubukang saktan ng husto ang mga braso ni Go, na para bang aalisin niya ito mula sa kanyang katawan. Ngunit habang ginagawa niya yon, namagitan si Jin Mori at sinimulang saktan ng husto si Kang, dahil hindi niya may sakmura ang marumi nitong estilo ng pakikipaglaban. Pinalibutan ng mga tagapag-organisa ng paligsahan si Jin Mori at sinabihan siyang hindi siya maaaring makialam sa laban ng ganoon. Nakabangon si Kang at sinabing hindi na siya ang dating tao. May itim na aura na lumalabas kay Kang, at tinanggal niya ang kanyang mabibigat na pantalon. Sandali nating nasalayan ang kanyang nakaraan nang siya'y mahina at humingi ng turo sa kanyang mentor. Ngunit tinawag lang siya nitong isang bigo. Pagbalik sa kasalukuyan, inatake ni Kang si Jin Mori gamit ang malakas na galaw. Kumilos ang mga tagapag-organisa para mamagitan. Ngunit tumalon si Jin Mori at paulit-ulit na sinipa si Kang. Sinipa niya ito ng maraming beses hanggang sa mawalan ng malay si Kang. Biglang lumitaw si Park Mujin, ang lalaking may peklat, at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pinatumba si Jin Mori sa lupa. Sumalang siya sa mikropono at inihayag na siya ang pinuno ng pamamahala ng torneo, at isang matinding parusa ang ipapataw kay Jin Mori. Ngunit habang siya ay iginigiya palayo, naririnig niya ang mga tao na nagbubunyi at sumisigaw ng kanyang pangalan. Pagkatapos, nakikita natin ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng pangrelihiyong balabal sa isang uri ng kapaligiran na parang sekta. Nakikinig sila sa torneo sa radyo, at isa sa kanila ang nagsabi na tutuparin nila ang isang mas mataas na kalooban, naniniwala na sa paggawa nito, matutupad ang kanilang mga kahilingan. Balik sa arena, nagpulong ang mga organizer, at binanggit ng babaeng may asul na buhok na si Go Gamdu ay malubhang nasugatan, na nangangahulugang hindi na siya makakasali sa torneo. Pagkatapos, nakikita natin si Kang, na labis na natakot sa ginawa ni Jin Mori sa kanya. Nagkomento ang babae na sa tingin niya ay hindi na muling lalaban pa si Kang. Susunod, nakikita natin si Jin Mori na nag-eehersisyo sa kanyang silid, habang pinagdedebatihan ng mga organizer kung siya ba ay didiskwalipikahin. Tiningnan ng lalaking may peklat ang file ni Jin Mori at nagulat nang makita na ang kanyang lolo ay si Jin Taijin. Pagkatapos nyon, nagpatuloy ang mga laban. Harapan ni Yu ang isang babaeng nagngangalang Mami Sien, na siyang wrestling champion ng Estados Unidos. Iminungkahi ni Ma na pumili si Yu ng ibang armas, dahil walang laban ang kanyang kahoy na espada. Sinimulan niya ang laban ng malakas, inatake si Yu ng mga agresibong galaw. Ipinaliwanag ni Ma na dumating siya mula pa sa Amerika upang manalo, dahil ang sinumang manalo ay matutupad ang anumang kahilingan. Sinubukan ni Yu na lumaban gamit ang kanyang espada, ngunit ang katawan ni Ma ay tila kasing tigas ng bakal, kaya't naging walang saysay ang kanyang mga atake. Ang espada ni Yu ay lumipad palayo, at hinamak siya ni Ma, na sinasabing wala siyang pag-asang manalo. Ito ay lubos na ikinagalit ni Yu, at nagpakawala siya ng isang kapangyarihan na tinatawag na estilo ng espada ng buwan, na nagdulot ng matinding pinsala sa dibdib ni Ma, kahit wala siyang espada. Bumagsak si Ma sa lupa, at idiniklara si Yu bilang panalo. Samantala, nasa kanyang silid si Jin Mori at ipinagdiriwang ang tagumpay ni Yu. Ngunit pagkatapos, pumasok si Mujin at ipinaalam kay Jin Mori na napagdesisyonan na nila ang kanyang parusa. Sinabi niya kay Jin Mori na maaari siyang muling makasali sa paligsahan kung matatalo niya ang lalaking may berdeng buhok at salamin. Ngunit ipinipilit ni Jin Mori na ang lalaking may blonde na buhok na lang ang labanan, naaalala ang isang nakakahiyang insidente mula sa paaralan. Nagpakawala siya ng matinding pag-aalburuto sa sahig, sumisigaw kung gaano niya kagustang labanan ang lalaking may blonde na buhok. Sinasabi ng lalaking nakasalamin na mas malakas siya kaysa sa lalaking may blonde na buhok, at pinili siya dahil doon. Para patunayan ang kanyang punto, sinuntok niya si Jin Mori sa mukha. Tuwang-tuwang bumangon si Jin Mori, na pagtantong mas malakas pala ang lalaki kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ay ipinahayag ng lalaking may peklat na mangyayari ang laban kinabukasan.
Naglalakad si Yu kasama si Han, galit pa rin kay Jin Mori dahil sa pakikialam nito sa laban. Nag-aalala siya na baka ito ang maging dahilan para siya ay ma-disqualify. Pero para kay Han, hindi ka panipaniwala ang lahat, at naniniwala siyang nasa ibang antas ang lakas ni Jin Mori. Biglang dumating si Jin at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang nalalapit na laban-laban sa lalaking may berdeng buhok at salamin. Inalok din niya sila ng ilang prutas na ibinigay sa kanya ng lalaking may peklat, sinasabing ibabalik nito ang kanilang lakas. Nagalit sa kanya si Yu dahil sa pagiging walang ingat. Ngunit sinabi sa kanila ni Jin ang tungkol sa kanilang mga pamilya, sinabing hinikayat sila ng mga ito na gawin ang nais nila. Nagiging malinaw na ang lalaking may peklat at ang babaeng may asul na buhok ay may binabalak. Maya-maya, nasa bahay si Jin Mori, kumakain ng melikoten at naghahanda ng matulog. Bigla, nakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib at bumagsak, umuubo na may kasamang dugo. Sa ibang lokasyon, ipinaliwanag ng lalaking may peklat na ginawa niya ito upang subukan kung tunay na mandirigma si Jin Mori, at upang makita kung kasing lakas siya ng kanyang lolo. Pagkatapos, makikita nating binibisita ni Han ang isang kaibigan sa ospital na dumaranas ng malubhang karamdaman. Nahayag na sumasali si Han sa paligsahan para kumita ng pera upang matulungan ang kanyang kaibigan. Binanggit ng kanyang kaibigan na susubukan ng mga doktor ang isang bagong, mamahaling gamot, at ang kanyang kapatid na babae ay kumuha ng labis na trabaho para bayaran ito. Sobrang abala niya kaya halos wala na siyang oras matulog, at nakakaramdam siya ng pagkakasala dahil naging pasanin siya sa kanilang dalawa. Sinabi ni Han sa kanya na huwag mag-alala at mag-focus na lang sa paggaling. Kinuwento niya sa kanyang kaibigan ang isang batang nakilala niya na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kaibigan, at nagsimula silang magbiruan, na nagkakasayahan. Maya-maya, nakita natin si Han na nagtatrabaho bilang taga-kolekta ng basura, kung saan nakasalubong niya ang ilang mapambubuli na kinantsawan siya, dahil narinig nila ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Ibinato ng isa sa kanila ang isang lata sa kanya, dinumihan ng kanyang kamiseta, ngunit pinulot lamang ito ni Han habang patuloy siyang kinutya ng mga mapambubuli. Bumalik sa arena, naghanda si Han na labanan ng isang batang lalaki na laging nakikitang may hawak na libro. Sinabi ng bata na natutunan niya ang lahat mula sa mga libro, kabilang na kung paano manalo sa labanan. Nang magsimula ang laban, nahulaan ng bata ang lahat ng galaw ni Han dahil pinag-aralan niya ang bawat galaw ng karate. Sinabi niya na kung magsanay siya at matutunan ang lahat ng galaw, imposibleng matalo siya. Kaya sumali siya sa paligsahan, upang patunayan na tama ang kanyang teorya. Sinalakay ng bata si Han gamit ang bat na metal, ngunit naiwasan ni Han ang mga tama. Sinubukan muli ng bata na sumalakay, ngunit nadulas at bumagsak. Nakakagulat na hindi sinamantala ni Han ang sitwasyon. Sa halip, inalok niya ang bata ng kamay upang tulungan itong makatayo. Nagulat ang bata na hindi ginamit ni Han ang pagkakataon at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Han na kaduwagan ng umatake sa kalabang nakahandusay. Tumayo ang bata at ginamit ang kapangyarihang tinatawag na 12 sibat, na kinasasangkutan ng paghahatid ng 12 sabay-sabay na tama, na nagdulot ng matinding pinsala kay Han. Sinabi ng bata na ang mga tamang ito ay pamatak ng malalim sa kanyang kaibuturan, na ginagawang walang saysay para kay Han ang bumangon at magpatuloy pa sa pakikipaglaban. Gayunpaman, naalala ni Han ang paglaban ng kanyang kaibigan sa ospital, na nagpahayag ng matinding pagnanais na mabuhay mula sa kanyang sakit. Bumalik kami sa kasalukuyan, at dahil dito, alam ni Han na hindi siya maaaring matalo. Kaya, sa kabila ng kanyang mga pinsala, tumayo siya at patuloy na lumaban. Naglunsad ang batang lalaki ng atake gamit ang 72 sibat, ngunit sinalag ito ni Han gamit ang galaw na tinatawag na Black Tortoise. Sinundan niya ito ng atake na tinatawag na Vermilion Bird, na lumikha ng aipo-aipo na bumulag sa batang lalaki. Sa huli, pinakawalan niya ang White Tiger, ang ikatlong atake, na nagdulot ng sunod-sunod na tama sa batang lalaki, na nanatiling walang magawa. Hindi makapaniwala ang batang lalaki na ang kanyang perpektong teorya ay tuluyang nasira. Hindi na nakapagpatuloy sa ika-4 niyang tindig, bumagsak ang bata at naalis sa paligsahan. Sumunod, inya-anunsyo nila ang laban sa pagitan ng komisyoner na may berdeng buhok at si Mori. Gayunpaman, si Jin Mori ay walang malay sa kanyang bahay. Bigla, may isang bagay sa loob ng kanyang katawan ang gumising sa kanya.
Kalaunan, habang hinihintay nila siya dumating, iniisip ng lahat na hindi na siya darating. Ngunit pagkatapos ay dumating siya na tumatakbo at tumalon sa ring, bagaman mukha siyang medyo pagod at hindi niya alam kung bakit sobrang init ng kanyang katawan. Pagkakita sa kanya, tinukso siya ng komisyoner na may berdeng buhok, na sinasabing takot siyang harapin siya. Ipinaliwanag ng tagapagbalita ang mga patakaran, dahil hindi patas ang laban, kung mapatambol lang ni Jin Mori ang kanyang kalaban kahit isang beses, siya na ang mananalo. Nagsimula ang laban, at sa isang kisap mata, mabilis na inalis ni Jin Mori ang salamin ng komisyoner at pinatumba siya ng walang kahirap-hirap bago pa man makakilos ang lalaki. Ang tagapagsalita ay natulala at sumigaw na tapos na ang laban, na nagdulot ng pagkadismaya sa mga manunood dahil napakabilis nitong natapos. Bigla, nagalit ng husto ang lalaki at sumugod upang atakihin si Jin Mori, ngunit naiwasan ni Mori ang atake at nagbigay ng sipa na nagpatalsik sa kanya. Ang mga manunood ay natahimik dahil malinaw na taglay ni Jin Mori ang di kapani-pani walang lakas. Pagkatapos, isang higanteng halimaw o kung anuman ang lumabas mula sa katawan ng lalaki at nagsimulang umatake kay Jin Mori, na kinailangang tumakbo sa paligid ng ring upang iwasan ang mga nakakatakot nitong atake. Ang kapangyarihan ng bagay na ito ay higit pa sa anumang nakita ng sinuman noon. Tinangka ng halimaw na tusukin si Jin Mori gamit ang isang espada, ngunit may pumihil dito, at pagkatapos ay nawala na lang ang halimaw. Dumating ang ibang mga komisyoner upang pigilan ang lalaking may berdeng buhok, na galit sa kahihiyang dinanas niya. Pagdating ni Mujin, pinarusahan niya ang lalaking may berdeng buhok sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang sweldo sa loob ng 3 buwan dahil sa kanyang pag-uugali. Pagkatapos, lumapit siya kay Jin Mori, na nagpapahinga, at binati siya sa kanyang pagkapanalo. Sumagot si Jin Mori na sobrang gutom na siya at gusto ng saging. Sa sandaling yun, walang pagdududa sa isip ng lalaki na si Jin Mori nga ang apo ni Jin Tae-jin, ang tinatawag na Tiger Cub. Sunod, tinalakay ng isang programa sa TV ang torneo ng God of High School, kung saan inanunsyo ng mga host na 4 na manlalaban na lang ang natira mula sa mga preliminaryo. Ang mga manlalabang ito ay sina Mori, isang tagasanay ng Renewal Taekwondo, si Yu, ang tagapagmana ng estilo ng Moonlight Sword, si Han, isang nangungunang tagasanay ng Full Contact Karate, at isa pang manlalaban na nagngangalang Byung-yeol, na dalubhasa sa isang estilo ng paglaban na Brazilian. Ang susunod na laban ay nakatakdang maganap sa pagitan ni Yu at Han. Matapos ito, ang grupo ng aming mga kaibigan ay naglalakad sa kalsada, nag-uusap tungkol sa kung sino sa tingin nila ang makakarating sa huling round. Bigla, isang kotse ang huminto sa harap nila, at bumaba ang isang binata. Lumapit siya sa kanila, lumuhod, at nagpahayag ng pag-ibig niya kay Yu, nagtanong kung papakasalan siya nito. Pagkarinig nito, ang 3 magkakaibigan ay lubos na nagulat at nahiya. Sa susunod na eksena, si Yu ay kasama ang kanyang nakababatang pinsan, at pumipili sila ng damit para sa kasal. Hindi makapaniwala ang bata na nagpasya si Songjin na pakasalan si Yu. Inilalantad na ang lalaking ito ay isang sikat na manlalaban na lumalabas sa TV. Ipinahayag ni Songjin ang kanyang pagnanais na hayaang sumikat si Mira at ang kanyang espada. Sa paglaon, nagkaroon ng flashback sa pagkabata ni Yu nang yumao ang kanyang ama, at nilapitan siya ng kanyang tiyuhin. Sinabi ng kanyang tiyuhin sa kanya na sa kanya na siya titira at aalagaan niya ang espada ng kanyang ama. Sinubukan din niyang magturo ng martial arts ngunit mahina siya, at iniwan ng lahat ng kanyang estudyante ang akademya. Ipinahayag ni Yu na siya ang tunay na may-ari ng espada at kailangan niyang tiyakin ng isang magandang kinabukasan para dito. Sa paglaon, sa dojo, tinanong ng tiyuhin si Songjin kung bakit niya gustong pakasalan si Yu. Sumagot siya na marami siyang plano na kinasasangkutan niya at ng espada. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na matupad ang isang pangarap na hindi nila naabot ng kanyang kapatid. Nang lumaon, nag-iisip si Marui kung anong burger ang o-orderan nang marinig niya ang usapan sa pila tungkol sa nalalapit na kasal ng kanyang kaibigan. Nagpasya siyang pumunta sa bahay nito upang tanungin kung bakit nito pakakasalan si Songjin. Nang tanungin nito kung paano niya nahanap ang bahay, inihayag niya na tinanong niya ang mga nag-organisa ng paligsahan. Sinubukan ni Yu na isara ang pinto, ngunit hindi niya ito hinayaang maisara at kinwestiyon kung bakit siya magpapakasal kung hindi naman siya umiibig, lalo na sa semi-finals.
Ipinaliwanag nito na kailangan niyang gawin yun para sa kapakanan ng espada at ng istilong Moonlight. Pagkatapos noon, ibinagsak nito ang pinto at si Marui ay nahulog sa hagdanan. Gayunpaman, mukha siyang malungkot na parang ayaw niya talagang magpakasal. Sumunod, tinawagan ni Marui si Han, na nagtatrabaho bilang food delivery driver, at sinabi sa kanya ang tungkol sa kasal ni Yu sa isang personalidad sa TV na hindi niya pinagkakatiwalaan. Pinayuhan siya ni Han na tigilan ang panghihimasok sa mga bagay na hindi niya negosyo. Ngunit iginiit ni Marui na may mali siyang nararamdaman dahil mukhang hindi masaya si Mira. Sa pagbabago ng eksena, nakasuot si Yu ng damit pangkasal, at naaalala ng kanyang tiyuhin kung paano hindi niya kailanman nagugustuhan ang mga bagay na kinagigiliwan ng ibang mga babae. Mas pinipili niyang manatili sa bahay at maglinis, o kapag naglalakad sila sa kalye, tinititigan lang niya ang mga damit ng ibang mga babae. Itatanong niya kung gusto niya siyang bilhan ito, ngunit palagi niyang sinasabi na hindi niya ito kailangan. Kaya ngayon, kakaiba na siya ay ikakasal, at mas kakaiba pa na ginagawa niya ito sa isang taong hindi niya mahal. Nagpunta siya kay Songjin at hiniling na kanselahin ang kasal ng kanyang pamangkin, sinasabing ayaw ni Yu magpakasal at bata pa lamang siya. Gayunpaman, habang sinasabi niya ito, pumasok si Yu at sinabing masaya siya at gustong tuparin ang kanyang pangarap na magpakasal. Halata na may iba pa siyang iniisip. Binanggit niya na ang kapangyarihan ni Songjin ay magpapabago sa kapalaran ng estilo ng Moonlight Sword. Nalungkot ang kanyang pinsan dahil hindi karaniwang nagsasalita ng ganoon si Yu. Kalaunan, nakita namin ang pinsan na nagsasabi kay Jin Marui tungkol sa kanyang ama at sa espada. Gusto niyang kausapin si Yu at pakumbinsihin ito, ngunit lumitaw ang mga security guard at hinarangan siya dahil wala siyang imbitasyon. Sinubukan niyang lagpasan sila ngunit pinigilan siya at napasalampak sa lupa. Sa isang flashback, nakita namin ang tunay na intensyon ni Songjin. Natuklasan namin na siya ay kabilang sa isang kultong relihiyoso kung saan lahat ay nakasuot ng roba. Sa kultong ito, inutusan ng pinuno ang binata na makuha ang espada kasama ang taong humahawak nito, na tumutukoy kay Yu, dahil siya lang ang makakakontrol nito. Binanggit ng pinuno na sinumang nagtataglay ng espadang ito ay magagawa ng mamuno na parang isang mas mataas na kapangyarihan. Si Marui ay nakikipagtulakan sa mga gwardya, ngunit hindi niya magamit ang taekwondo niya sa kanila dahil masyado silang mahina. Bigla na lang lumitaw si Han at itinulak ang mga gwardya gamit ang kanyang balikat, napaalis silang lahat sa kanyang dinaraanan. Sinabi niya kay Jin Marui na hindi niya sila sinasaktan, itinutulak lang. Tiningnan ni Songjin ang kanyang mga gwardya, lubos na nabigo. Sinira ni Marui ang kasal, ngunit sinugod siya ni Songjin gamit ang isang espadang dinala ng isang tagapagsilbi. Gayunpaman, sinalunihan ang espada gamit ang kanyang walang balot na kamay. Binigyan si Marui ng pagkakataong makausap si Yu. Sinabi niya rito na huwag pakasal kay Songjin, ngunit iginiit nitong tuparin ang hiling ng kanyang ama, na makahanap siya ng isang napakalakas na tao na magmamana ng espada. Tinanggihan niya ang lahat ng lalaking gustong manligaw sa kanya dahil masyado silang mahina. Habang ipinapaliwanag niya ito, sinusuntok niya si Marui, na nagtatanggol lang sa sarili. Sa puntong ito, namagitan ang tiyuhin niya, at hindi niya sinasadyang tinamaan ito sa mukha. Pagkatapos nito, nakita namin na ayaw siyang magpakasal ng kanyang tiyuhin at pinsan. Sinabi ni Marui sa kanya na gawin niya ang tunay niyang nais, at nang marinig niya ito, nagkaroon siya ng flashback ng kanyang ama na nagsasabi ng eksaktong parehong salita. Naging malinaw na lubos niyang hindi naintindihan ang kanyang ama. Sinasabi nito sa kanya na gamitin ang anumang teknik na gusto niya upang kontrolin ang espada, hindi maghanap ng lalaki. Naaalala ito, gumawa siya ng desisyon at sinabi kay Songjin na ayaw niya siyang pakasalan. Idineklara rin niya na siya mismo ang magpoprotekta sa estilo ng Moonlight Sword. Gayunpaman, tumanggi si Songjin at sinabi na kukunin niya ang espada at ang babae sa anumang paraan. Pagkatapos, ipinatawag niya ang isang Diyos, katulad ng nakita nating lumabas mula sa lalaking may berdeng buhok noong laban niya kay Marui. Bunga nito, nagsimulang gumuho ang lugar, at sumigaw si Han sa lahat na tumakbo. Pagkatapos ay inatake ni Songjin si Han gamit ang kanyang espada at sinugatan si Yu sa tiyan nang hamarang ito sa pagitan nila. Ngunit mabilis niya itong tinamaan ng isang galaw ng Moonlight, at nawala nito ng malay. Sina Jin at Han ay masayang-masaya na makita siyang bumalik sa dati niyang sarili.
Pagkatapos, nasa labas sila, pinapanood ang apoy, at nakonsensya si Yu sa lahat ng nangyari. Nakatakas si Sung Jin sakay ng kotse dala ang espada ng kanyang ama, ngunit sinabi niya na wala siyang pakialam kung kinuha ito nito dahil ang espiritu ng kanyang ama ay wala sa espada, kundi nasa loob niya. Pagkatapos, umalis siya na nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan, at ang kanyang tiyuhin at ang maliit na batang babae ay masayang-masaya para sa kanya. Nang maglaon, nasa ospital si Han habang sinubukan ng mga doktor na buhayin muli ang kanyang kaibigan, ngunit wala silang magawa. Wala na siyang palso. Pagkatapos yun, nasa trabaho si Han, at dumating ang karaniwang mga nambu-bully para asarin siya. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaan na pagtawanan nila ang kanyang kaibigan at nilabanan at tinalo niya silang tatlo. Pagkatapos, napanood namin ang semi-final ng torneo sa pagitan ni Han at Yu. Sa sandaling ito, puno si Han ng matinding galit dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, at nagulat ang mga manunood nang makita siyang matinding sinasaktan si Yu. Gusto niya itong patuloy na saktan kahit pamalubha na itong nasugatan at nawalan na ng malay. Kaya't kinailangan ng mamagitan ng tagapagbalita upang pigilan siya na tuluyan itong mapinsala. Pagkatapos ng laban, dumaan siya kay Mori at sinabi rito na magkikita sila sa final. Naisip ni Mori na si Han ay tila ibang-iba na, hindi na ang kanyang kaibigan. 2 taon na ang nakalipas, may naalala si Han mula bago magkasakit ang kanyang kaibigan, ipinapakita na dati ay masaya lang silang naglalaban araw-araw pagkatapos ng klase. Pagkatapos, bumalik kami sa kasalukuyan, at siya ay nasa banyo, nagsusuka habang iniisip ang kanyang kaibigan at ang mga pinsala na idinulot niya kay Yu. Kasunod nito, nagsimula ang isa pang laban sa semi-final sa pagitan ni Mori at Byung-yul, na gumamit ng kanyang istilong panlaban na Brazilian. Gayunpaman, mabilis natapos ang laban nang talunin siya ni Mori sa isang atake lamang na nagpatamba sa kanya. Ipinamalas ni Jin ang pambihirang lakas. Pagkatapos ay idineklara ng announcer na ang final ay sa pagitan ni Mori at Han, at ang mananalo ay pupunta sa pambansang paligsahan. Maya-maya, binisita ni Mori si Yu sa ospital kung saan siya ginagamot gamit ang teknolohiyang nanomachine. Napansin niyang balisa ito at sinabi sa kanya na hindi siya mananalo laban kay Han kung ganoon. Sinabi niya na natalo siya dahil mahina siya, ngunit iginiit ni Mori na ito ay dahil nasugatan na siya mula sa labanan sa kasal. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa kung bakit ganoon ang ikinilos ni Han. Maya-maya, binisita ni Han ang kanyang kaibigan sa ospital, na buhay pa ngunit nasa coma. Kinabukasan, dumating ang huling araw ng mga preliminaryo. Tinawag ang mga manlalaban sa ring, at nagsimula ang laban. Nagtaka si Mujin kung sa wakas ay madyay gising na ang kuting ng tigre, na ang tinutukoy ay si Jin. Napakapantay ng laban habang nagpapalitan sila ng suntok, na walang nakakalamang sa isa. Tinamaan ni Han ang bibig ni Mori, na naging sanhi upang mailuwa niya ang maraming dugo. Nang makita si Yu na masaktan ng ganoon, bumangon si Mori sa matinding galit at sinabi kay Han na hindi niya ito patatawarin sa pananakit sa kanilang kaibigan. Nagpakawala siya ng ilang sipa mula sa kanyang renewal taekwondo, at bumagsak si Han sa sulok. Ngunit lumapit si Mori at iniabot ang kamay niya para tulungan siyang makatayo. Kinuha ni Han ang kamay niya ngunit sinabi na hindi sila ni Yu ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, sinimulan niyang gamitin ang lahat ng uri ng teknik para atakihin si Mori. Nakita namin si Yu na umalis sa ospital kasama ang kanyang tiyuhin at pinsan. Dumaan siya sa silid ng kaibigan ni Han at napagtanto na ginagamot ito gamit ang nanotechnology. Maraming tao ang naroon, kabilang ang mga organizer ng paligsahan at isang babae na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang kapatid na babae ay sumigaw sa lalaking nasa kama, hinihimok siyang bumangon at labanan muli ang kaibigan niyang si Han, na siyang pinakagusto niya. Kalaunan, isang flashback ang nagpakita sa lalaking may peklat na sinasabi kay Han na alam niyang gusto nitong manalo sa paligsahan para matulungan ang kaibigan niya. Nag-alok siya ng kasunduan. Kung mananalo si Han sa semi-final at final sa paraang lubos na nangingibabaw, gagamutin niya ang sakit ng kaibigan nito gamit ang nanomachines. Ito ang dahilan kung bakit buong lakas na lumaban si Han kay Yu at ginagawa rin ng pareho kay Mori ngayon. Pagbalik sa kasalukuyan, binubugbog ni Han si Mori nang walang awa gamit ang kanyang estilo ng Diyos, at bumagsak ito sa lupa.
Sinimulan ng tagapagbalita ang pagbibilang ng hanggang 10 upang tingnan kung makakabangon pa si Mori. Ngunit bago matapos ang bilang, lumitaw ang lalaking may peklat at sinabi kay Han na patay na ang kanyang kaibigan. Sa sandaling yun, bumangon si Mori bago pa man umabot sa 0 ang bilang. Kalaunan, sisilipan natin ang mga araw ni Han sa eskwela, kung saan siya kilala sa pagwawagi sa lahat ng kanyang laban, kahit laban sa mas matatandang estudyante. Minsan, nakita niya ang sarili niyang nalalamangan sa dami ng mga estudyanteng may dalang patpat. Ngunit isang hindi inaasahang kaalyado, ang kaibigang magiging napakahalaga sa kanya kalaunan, ang lumitaw upang tulungan siya sa labanan. Matapos ang kanilang pagwawagi, kapwa pagod at nakahandusay sa lupa, tinanong ng kaibigan si Han kung bakit hindi dumating ang kanyang tinatawag na mga kaibigan upang tumulong. Sumagot si Han ng isang mapait na katotohanan. Ang mga kasama niya ay hindi naman talaga niya kaibigan. Nagbigay ang kaibigan ng mahahalagang payo, na hinihikayat si Han na mas magtiwala sa mga tao. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nagising si Han, nahihirapan sa nakapanlulumong balita ng pagpanaw ng kanyang kaibigan. Sinimula ni Mori ang isang masugid na pag-atake, ngunit mariing ipinagtanggol ni Han ang kanyang sarili. Sa puntong ito, nalaman natin ang nakaraang pag-uusap ng lalaking may peklat kay Han. Isinawalat niya na nagsimula na ang paggamot sa nanomachine, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Dahil dito, tapos na ang kanilang kontrata, naiwan si Han na malayang lumaban sa paraan na gusto niya. Sa gitna ng labanan, napag-isipan ni Han kung gaano kamangmang nasabihing hindi niya kaibigan sina Mori at ang iba pa. Naalala rin niya ang mga salita ng kanyang yumaong kaibigan, ang payo na mas magtiwala sa mga tao na umaalingaw sa kanyang isipan. Sa kabila ng walang tigil na pag-atake ni Mori, pinili ni Han na huwag lumaban. Sa gitna ng matinding laban, nakiusap si Yu kay Han na lumaban tulad ng ginawa niya nang harapin siya at inabot sa kanya ang isang liham na iniwan ng kanyang yumaong kaibigan. Binalaan ni Yu si Han na huwag ipakita ang nilalaman nito kay Mori, sa takot na baka makaapekto ito sa kanilang laban. Nang matanggap ang liham, naalala ni Han ang kanyang kaibigan na isinulat ito bago siya pumanaw. Ipinahayag ng liham ang kanyang kaligayahan at hinikayat si Han na lumaban para sa kanyang sarili. Napuno ng bagong determinasyon, sumabak sila sa isang matinding labanan, parehong nasiyahan habang ibinibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Nagpakawala si Mori ng malakas na sipa ng asul na dragon, na naging sanhi ng pagbagsak ni Han sa lupa. Idineklara ng announcer si Jin Mori bilang nagwagi sa paligsahan. Si Han ay nagkaroon muli ng alaala, sa pagkakataong ito ay tungkol sa laban na kanyang napanalunan laban sa kanyang kaibigan, na labis na natuwa at nagmungkahi na magbahagi sila ng ngiti. Ngunit sinabi ni Han na ang pagngiti ay hindi magdadala sa kanila ng anumang tagumpay, kung saan iginiit ng kanyang kaibigan na sila ay magiging matalik na magkaibigan. Balik sa kasalukuyan, habang iniaabot ni Mori ang kanyang kamay, napagtanto ni Han na ang ngiti ni Mori ay tulad ng sa kanyang mga pumanaw na kaibigan. Nagkamayan sila, at idineklara ni Mori na sila ay magkaibigan. Tinulungan ni Yu si Han na makatayo, idineklara ang kanyang intensyon na talunin siya sa susunod nilang laban. Magkasama silang lumakad palayo, at pumalakpak ang mga manunood, ipinagdiriwang ang kanilang bagong tuklas na pagkakaibigan. Samantala, ang lolo ni Jin Mori, si Jin Taejin, ay napadpad sa kailaliman ng kagubatan nang biglang sumulpot ang isang grupo ng kalalakihang nakasuot ng roba mula sa relihiyosong kultong iyon. Nilapitan ng isa sa kanila ang matanda, na nagmumungkahi na ang mga malalakas na individual ay dapat magkaisa at sumama sa kanilang adhikain, na sinasabing sila ay binigyan ng kapangyarihan mula sa isang mas mataas na pinagmulan. Gayunpaman, mariin itong tinanggihan ng matanda, sinabing may karapatan siyang mamuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan, isang pananaw na madalas niyang ibinabahagi sa kanyang apo. Bilang tugon sa pagtangging ito, nagbago ang ekspresyon ng lalaki, na nagpapahiwatig na maaaring gumamit siya ng uri ng kapangyarihan o pagmamanipula sa matanda. Nakahiga si Mori sa kanyang kama, nagtataka kung nasaan na ang kanyang matagal nang nawawalang lolo, na hindi niya nakita simula noong bata pa siya. Samantala, sa telebisyon, nag-aanunsyo ang mga tagapagsalita tungkol sa nalalapit na pambansang paligsahan, nagaganapin ng pangkaten simula sa loob ng 2 linggo. Upang makasali sa paligsahang ito, kailangang bumuo ng mga pangkat ang 3 nangungunang mandirigma mula sa bawat rehiyonal na eliminasyon. Upang matukoy ang pangatlo at pang-4 na pwesto,
nakikipagkumpetensya si Yu laban sa lalaking sanay sa estilong Brazilian at madaling nakuha ang pangatlong pwesto. Masiglang nagpalakpak si Mori para sa kanya mula sa madla, ngunit parehong medyo nahihiya sina Yu at Han. Sinusuri ng mga tagapamahala ng paligsahan ang detalyadong pagsusuri ng mga pangkat nang biglang magkaroon ng pagbabago sa patakaran. Ang pagbabagong ito ay dahil napagtanto nila na sinuman sa mga koponan ay maaaring maging susi, dahil silang lahat ay nagtataglay ng mga katangiang parang susi. Nauunawaan nila na nagigising ang susi kapag ang pinakamalakas na emosyon ng isang tao ang nagpapagana sa kanilang nakatagong kapangyarihan. Bukod pa rito, nag-aalala ang administrasyon sa lumalaking tapang ng kulto matapos ang mga preliminaries, dahil hinahabol nila ang parehong layunin. Ipinaabot ni Mori ang kanyang kagalakan na nanalo si Yu, tinitiyak na makakasali silang tatlo sa malaking paligsahan bilang isang koponan. Magkasama silang naglalakad sa kalsada, at nasasabik si Mori na pumunta sa paligsahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, bigla siyang nagkaroon ng realisasyon. Sa isang paligsahan ng koponan, hindi niya malalabanan ang kanyang mga kaibigan. Tinanong ni Yu kung bakit niya gustong labanan ang mga ito, at sumagot si Mori na napakalamig lang maging pinakamalakas. Sa pag-uusap na ito, may napansin si Mori na may dumaan, ngunit mabilis itong nawala, kaya siya ay nausisa. Nang maglaon, nakita natin ang isang matandang lalaki na ipinadala ng lalaking may peklat upang manmanan si Mori. Nagiging malinaw na ang matandang lalaking ito ay isang maestro, at pinapatawag nila ang mga maestro gamit ang mga baraha. Anim silang lahat. Ang matandang lalaki ay dating guro ni Mujin, at naniniwala siya na dapat malakas si Jin Mori dahil nakaligtas ito pagkatapos kumain ng prutas ng pantas. Kaya, nilalayo ng matanda na gabayan siya. Pagpapatuloy, ang takbo ng kwento, ipinapakita sa atin ang nangyari sa lolo ni Mori. Ang mga lalaking nakasuot ng balabal ay nagpatawag ng isang nilalang mula sa langit, lumikha ng portal kung saan bumaba ang isang higanteng espada, nakaturo sa matanda at nagdulot ng malawakang pagkasira. Ang malagim na pangyayaring ito ay nagpaniwala sa kanila na malapit na ang katapusan ng mundo. Malalim na pinagninilayan ni Yu ang kanyang papel sa team, pakiramdam niya ay isa lang siyang dagdag. Nang maglaon, nakasalubong niya ang announcer ng laban habang kasama nito ang kanyang pamilya sa isang tindahan. Napansin niyang bulag ito, at binabati siya nito sa kanyang tagumpay. Sinabi niya pagkatapos na mag-uumpisa na ang tunay na paligsahan, at kailangan niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng liwanag ng buwan. Estilo ng espada, binibigyang diin niya na kailangan niyang ilaan ang kanyang damdamin sa espada, kung hindi, mawawala ng saysay ang kanyang lakas. Nakakagulat, isiniwalat niya na nawalan siya ng paningin dahil sa espadang liwanag ng buwan. Habang pabalik ang tagapagbalita sa kanyang sasakyan, nakaamoy siya ng masamang amoy, na nagmula pala sa isang miyembro ng Nox. Pagkatapos, nakipag-usap si Han kay Mujin, na nagtanong kung gusto pa rin ni Han na lumahok sa paligsahan matapos ang pagkamatay ng kanyang kaibigan, ipinahiwatig na hindi niya kailangang magpatuloy. Sumagot si Han sa pamamagitan ng pagbanggit ng kanyang pangako na bayaran ang isang malaking utang at ang kanyang determinasyon na manalo sa paligsahan, dahil yun ang gusto ng kanyang yumaong kaibigan. Ipinahayag din niya ang kanyang pagkamausisa tungkol sa nakatagong kapangyarihan sa likod ng paligsahan, na tumutukoy sa nilalang na lumabas mula sa lalaking berde ang buhok habang nakikipaglaban si Mori. Ang paghahayag na ito ay pumukaw sa atensyon ng lalaking may peklat habang nakatitig siya sa mga larawan ng mga nilalang na ito sa dingding. Si Mori ay nakatuon sa kanyang pagsasanay sa pagsisikap na magkaroon ng mas maraming kalamnan at sorpresahin sina Yu at Han. Gayunpaman, ang kanyang regimen ng pagsasanay ay naglalaman ng mga aktibidad na hindi gaanong epektibo, tulad ng paghabol sa pusa. Sa isa pang pagkakataon, tinulungan niya ang ilang bata na kunin ang lobong nakasabit sa puno. Sa kasamaang palad, nabali ang sanga, na naging dahilan ng kanyang pagkahulog at pagkakaroon ng pilay sa bukong-bukong. Nang walang kaalaman si Mori, ang matandang lalaki mula sa nakaraan ay lumitaw sa likuran niya at nagpasok ng karayom sa kanyang bukong-bukong, himalang nagpawala ng kanyang sakit. Kasunod nito, ipinaliwanag ng lalaking may peklat ang konsepto ng mga Diyos na ito at kung paano makakahiram ang mga individual ng kapangyarihan mula sa kanila, na epektibong ginagamit ito sa labanan na parabang sila mismo ang mga Diyos. Ito ay higit sa pangunawa ng tao, at ang mga nagtataglay ng kapangyarihang ito ay kilala bilang Charyuk.
Kalaunan, bumisita sina Yu at Han sa bahay ni Mori. Nang tanungin ni Mori kung paano nila nahanap ang kanyang bahay, mapaglarong sumagot si Yu ng parehong sagot na ibinigay niya nang bisitahin niya ito. Pagkapasok sa lugar ni Mori, sinalubong sila ng isang ganap na magulo at hindi maayos na kapaligiran. Ipinaliwanag ni Mori na dati siyang nakatira kasama ang kanyang lolo sa bundok, ngunit lumipat dito para mag-aral. Nagpapalitan ng kaalaman ang tatlong magkakaibigan, tinatalakay ang mga paksa tulad ng kakayahan sa pagpapagaling nina Charyok at Mori, habang matagumpay niyang pinaginhawa ang sumasakit na balikat ni Yu. Kinikilala nila ang pangangailangang manatiling mapagbantay, dahil marami sa mga manlalaban sa paligsahan ang gumagamit na ngayon ng kapangyarihan ng mga nilalang na ito. Malapit nang magsimula ang lubhang inaasahang pambansang paligsahan, natampok ang pinakamahusay na mga koponan ng bansa. Sa kabuuan, mayroong 3 manlalaban na kumakatawan sa bawat isa sa 9 na rehiyon, kaya may kabuuang 27 kalahok. Mataas ang nakataya, dahil ipinapangako ng paligsahan sa mga mananalo ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng isang Diyos, na may potensyal na magbigay ng anumang hiling. Masusing inoobserbahan ni Yu na ang tagapagbalita para sa paligsahan ay iba sa nakilala nila dati. Gayunpaman, isang nakababagabag na revelasyon ang lalong nabunyag ng ibalita sa telebisyon na ang dating tagapagbalita ay naging biktima ng karahasan sa isang parke. Ang nakagugulat na balita ay lumikha ng matinding pagkabigla sa mga manunood at sa mga kalahok. Pagkatapos ay nakita natin ang individual na responsable sa karumaldumal na krimeng ito, na tila nasisiyahan sa kaguluhan at karahasang kanyang idinulot. Ipinahayag niya ang isang masamang kasiyahan sa pagkakapatay din sa komisyoner na may berdeng buhok at salamin, isa sa pinakamalakas na kalahok ng paligsahan. Ipinaliwanag ng tagapagbalita na magkakaroon ng 3 laban, at ang koponan na mananalo ng 2 sa mga ito. Si Mori ang unang humarap sa laban, at pinayuhan siya ni Yu na mag-ingat dahil matindi ang kalabang koponan. Gayunpaman, hindi siya natatakot at ibinahagi na may bago siyang natutunang kasanayan. Sa gitna ng laban, hinawakan niya ang iba't ibang punto sa kanyang katawan, ipinapaliwanag na ito ang maglalabas ng kanyang nakatagong kapangyarihan. Sa mga manunood, ipinagmamalaki ng matandang lalaki ang pagturo sa kanya ng bagong kakayahang ito, na bahagi ng taekwondo ni Tagok. Sa kasamaang palad, hindi nakagalaw si Mori dahil nahawakan niya ang maling bahagi ng kanyang katawan, na nagbigay daan sa kanyang kalaban na samantalahin ang sitwasyon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng malalakas na sipa at siniguro ang tagumpay sa unang laban. Sa ikalawang laban, hinarap ni Han ang pinakamalaking miyembro ng kalabang koponan. Tinutukoy ng tagapagbalita na ang manlalaban na ito ang pinakamatanda sa paligsahan, sa edad na 38, na ikinagulat ng mga manunood dahil hindi siya mukhang estudyante sa high school. Sa isa pang eksena, ipinagmamalaki ng taong responsable sa nangyari sa tagapagbalita at sa komisyoner na berde ang buhok kung gaano kadali ang lahat. Gayunpaman, lumalabas na himalang nakaligtas ang lalaking berde ang buhok na si Q sa kabila ng pagkakaroon ng malubhang sugat sa baga dulot ng isang espada. Nagpatawag siya ng Diyos, na mabilis na pininsala ang braso ng mamamatay tao. Balik sa paligsahan, si Han ay nasa matinding labanan laban sa kanyang mas matandang kalaban. Nakakapagpatama si Han ng maraming malalakas na suntok kay Pam, na nagdudulot ng pag-aalala sa kapatid ni Pam. Gayunpaman, si Yang, ang kapatid ni Pam, pinapahinahon siya na huwag mabahala dahil hindi sumusuko si Pam. Nagpapaalala ito sa panahong nagtatrabaho si Pam Kwang sa konstruksyon, kung saan kinukutsa siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa paulit-ulit niyang pagkabigo sa pagpasa sa high school entrance exam. Nagdala ang kanyang kapatid ng isang bag ng mga libro para sa kanya upang pag-aralan, at pinag-uusapan nila ang pagpupunyagi ni Pam. Samantala, pinagmamasdan ni Yang mula sa malayo at ipinapahayag ang kanyang pagpapasya na hindi maging talunan tulad nila. Matapos matalo sa isang paligsahan sa eskrima, inilalabas niya ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagbato ng kanyang espada sa dingding. Lumapit si Pam Kwang sa kanya at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Alam na niya ang pangalan nito. Madalas siyang pagtsismisan at pintasan ng mga tao. Nagtataka, tinatanong niya kung bakit patuloy pa rin siyang sumusubok gayong kinukutsa siya ng lahat dahil sa pagiging mahirap na estudyante at matanda na. Ibinunyag ni Pam Kwang na tumatanggi siyang sumuko, na nagbahagi na sinubukan niya ang iba't ibang bagay pagkatapos umalis sa paaralan, ngunit sa huli ay sinukuan ang lahat ng ito.
Pinayuhan niya si Yang na huwag sumuko kung talagang gusto niyang may marating. Pagkatapos, umalis siya, tumatakbo patungo sa trabaho sa gitna ng ulan. Nagbalik ang tagpo sa kasalukuyan, kung saan si Han ay nasa loob ng ring. Ngunit ang kanyang kalaban ay nagbigay ng malakas na suntok na nagpatamba sa kanya sa isang sulok. Ipinahayag ni Pam Kwang ang kanyang matinding hangarin na manalo sa paligsahan dahil ang pangarap niya ay matulungan ang mga taong gustong mag-aral, ngunit nahihirapan. Ipinatawag niya ang martilyo ni Thor gamit ang Charyuk at sinugod si Han, na nagtagumpay na mapigilan ang atake at sirain ang martilyo gamit ang kapangyarihan ng Blue Dragon. Bumagsak si Pam Kwang sa lupa, at si Han ang idineklarang panalo. Sa ibang eksena, lumalakas ang labanan ni Q at nang mamamatay taong sumubok na patayin siya. Mabilis na napinsala ni Q ng husto ang isa pang braso ng mamamatay tao, ngunit ipinagyabang ng mamamatay tao na kaya niyang mag-regenerate ng walang hanggan. Hindi natinag, naghagis si Q ng ilang baraha na bumaon sa katawan ng mamamatay tao, dahilan para hindi ito makagalaw. Habang naghahanda si Q na magbigay ng nakamamatay na atake, isang batang lalaki at isang batang babae ang dumating sa eksena, na parehong pari mula sa kulto. Ipinakilala ng batang lalaki ang sarili bilang si Xiaolong, at ang babae ay si Saturn. Mayroon silang kakaibang kapangyarihan, at atakihin si Q gayunpaman, dumating ang puting buhok na organizer, na alam na tinanggal ni Q ang kanyang limiter, upang tulungan siya. Nakaramdam siya na may mali kaya naparito upang imbestigahan. Balik sa paligsahan, malapit nang magsimula ang huling laban sa pagitan ni Yu at Zhang, at ang magwawagi ang magtatakda kung aling koponan ang susulong. Sa simula, parehong gumagamit ng patpat ang dalawang babae sa kanilang laban, ngunit mabilis na napagtanto ni Zhang na may kalamangan si Yu. Masidhing nagpalakpak si Pam Kwang para kay Zhang, hinihimok siyang lumaban ng may matibay na determinasyon at huwag sumuko. Gumawa si Zhang ng kapangyarihan na kahawig ng isang dilaw na espada ng liwanag at sinusubukang upang saktan si Yu, ngunit buong husay na inilagan ni Yu ang atake. Naaalala ang mga salita ng tagapagbalita sa parke, inilabas ni Yu ang buong lakas ng istilong espada ng liwanag ng buwan, nagbigay ng malakas na sipa na nagbasag sa espada ni Zhang at nagpanalo sa kanya. Bumabalik sa paghaharap ni Q at ng dalagang may puting buhok, lumabas silang nagtagumpay laban sa mga pari ng kulto. Gayunpaman, bago pa nila sila tuluyang maparusahan, hinablot ni Xiaolong si Saturn, at nakatakas ang dalawa. Samantala, ang ulo ng isa pang mamamatay tao ay nagsimulang mamaga ng hindi mapigilan, sa huli ay nagdulot ng pagsabog na lumamon sa buong apartment at pinuputol ang supply ng kuryente sa buong gusali. Milagrosong nakaligtas sila sa pagsabog. Kalaunan, ipinagdiwang ni Mori at Yu ang kanilang tagumpay, habang pinag-iisipan ni Han ang sandaling tinamaan niya si Yu ng malakas sa kanilang laban, sumusumpang hindi na ito uulitin. Nagkamalay si Zhang, at ipinahayag ni Pam Kwang ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Tiniyak niya rito na hindi pa ito ang katapusan, at magkakaroon sila ng isa pang pagkakataong makipagkumpetensya sa susunod na taon. Nagsimula ang susunod na laban sa isang batang lalaking may berdeng buhok na nagngangalang John Jughok, na lumilikha ng kapangyarihan gamit ang mga nota ng musika at apoy. Gayunpaman, ang kanyang kalaban, si Jiggle Take, ay nagpatawag ng isang napakalaking peteng na marahas na sumalakay kay Jughok, na naging dahilan ng pagkawala niya ng maraming dugo. Bilang tugon, isang babae mula sa koponan ni Jughok ang sumubok na mamagitan upang tulungan siya. Ngunit paulit-ulit siyang sinaktan ni Jiggle Take habang wala siyang depensa sa lupa, na ikinagulat kapwa ng mga manunood at ng mga kalahok. Nais pigilan ni Yu si Mori na makialam, sa takot na ma-disqualify, ngunit sa pagkakataong ito, si Han ang sumaklolo upang harapin si Jiggle Take. Ipinosisyon ng tagapagbalita ang sarili sa pagitan nila, at ang nasaktang bata, na determinadong manalo para sa korporasyon ng kanyang pamilya, ay bumangon. Nagpakawala siya ng kidlat, ngunit madali itong sinalag ni Jiggle Take at muling ipinatawag ang peteng, na siya namang bumalot sa binata. Sa emergency room, inaatupag ng mga doktor ang nasaktang bata, habang si Park, ang lalaking may peklat, ay nililimi ang sitwasyon. Isang matandang lalaki ang nagmungkahi na dapat ma-disqualify si Jiggle dahil malinaw na layunin niyang magdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, tumugon si Park sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na si Jiggle ang maaaring susi na kanilang hinahanap. Samantala, sina Jean Mori, Yu,
at Han ay nasa nanunood ng mga laban. Pinag-uusapan ni Han at Yu ang mga susunod na kalaban, at naalala ni Han na siya ay nasuspinde sa pakikilahok dahil sa kanyang nakaraang pamamagitan. Si Jin Mori naman ay humanga sa isang manlalaban na nagngangalang Park Il-pyo, na madaling nanalo sa kanyang laban sa pamamagitan ng isang malakas na sipa. Ang hoodie ni Park Il-pyo, na pinalamutian ng sagisag ng tigre, ay nagpaalala kay Mori sa uniporme ng militar ng kanyang lolo. Habang naglalakad sila sa kalye, binanggit ni Han ang kahalagahan ng pagiging mas malakas at pagmaster ng Choraek, ang kakayahang ipatawag ang kapangyarihan ng isang Diyos. Sa isang flashback, ipinaliwanag ni Park Mujan na ang ilang manlalaban ay gumugugol ng mga taon sa paghasa ng kanilang kasanayan upang makamit ang Choraek, ngunit ang tagumpay ay malayo sa garantisado. Ang iba naman ay nakakakuha ng inspirasyon at mas madaling nakukuha ang kapangyarihang ito. Gayunpaman, ipinahayag ni Jin Mori ang kanyang pagnanais na manalo batay sa sarili niyang lakas at tumatangging umasa sa kapangyarihan ng mga Diyos. Ang desisyong ito ay nag-aalala kay Yu dahil tila iba si Mori, lumilitaw na malungkot at mas tahimik kaysa karaniwan. Ang alaala ni Jin Mori ay nagpabalik sa kanya sa isang pag-uusap kay Park. At ang babaeng may buhok na bughaw, kung saan ipinaalam nila sa kanya na ang kanyang lolo ay kamakailan lamang inatake sa kabundukan, at natuklasan nila ang malaking dami ng kanyang dugo sa pinangyarihan. Habang nag-aalala si Park Mujan sa manipis na tsansa ng kaligtasan, nanatiling tiwala si Jin sa kakayahan ng kanyang lolo. Sa kasalukuyan, si Jin Mori ay malalim sa pag-iisip at ipinahayag ang kanyang hindi paniniwala na ang kanyang lolo ay napatay. Sa sandaling yun, nilapitan siya ni Park Il-pyo ng may kagalakan, sabik na makilala siya. Nagpalitan sila ng magiliw na suntok, parehong nauwi sa isang patigasan, at walang sinuman sa kanila ang nagpatuloy pa. Humingi ng paumanhin si Il-pyo para sa kanyang sigla at nag-alok ng kamay upang tulungan si Jin na makatayo. Sa kanilang pag-uusap, ibunyag ni Park Il-pyo na sinusubaybayan niya ang pag-unlad ni Jin Mori mula pa noong preliminary rounds. Si Jin Mori, na nagtataka sa simbolo ng tigre sa hoodie ni Il-pyo, ay nagtanong tungkol dito, at ipinaliwanag ni Park na isinusuot niya ito bilang tanda ng paggalang kay Jin Tae-jin, lolo ni Mori. Ibinahagi ni Park Il-pyo ang kanyang kwento ng kabataan kay Jin Mori, isinisiwalat na inabandona siya ng kanyang ina pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Ipinadala siya noon sa isang martial arts academy kung saan siya nakaramdam ng kalungkutan at pagiging nag-iisa. Isang araw, dumating si Jin Tae-jin na may batang Jin Mori na natutulog sa kanyang dibdib. Nilapitan ni Jin Tae-jin si Park Il-pyo, ipinapaliwanag na nakipaglaban siya kasama ng lolo sa isang digmaan. Ibinigay niya kay Il-pyo ang isang aklat ng mga teknik sa martial arts na tinatawag na tagok, na pinag-aralan ng kanyang lolo sa buong buhay nito. Hinikayat ni Jin Tae-jin si Il-pyo na mabilis na lumaki at maging isang mahusay na mandirigma. Habang paalis, napansin ni Il-pyo ang simbolo ng tigre sa uniforme ni Jin Tae-jin, na nag-iwan ng malalim na marka sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, pinigilan ni Il-pyo ang isang atake na nakatutok kay Jin Mori, gamit ang kanyang kakayahan upang pigilan ang ngipin ng piteng na inilunsad ni Jiggle. Hinarap ni Il-pyo si Jiggle, babalaan siya na huwag manakit ng mga inosenteng tao. Isang flashback ang nagpakita kay Il-pyo na nagbigay ng isang matagumpay na atake kay Jiggle, na nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Pagkatapos, umalis si Jiggle, at si Il-pyo, nagbigay ng babala kay Jin Mori tungkol sa panganib na dulot ni Jiggle. Nagulat si Jin Mori at nagpapasalamat sa tulong ni Il-pyo, na pagtanto niyang hindi niya kayang pigilan ang pag-atake nang wala siya. Ang eksena ay lumilipat kay Jin Mori na nag-eehersisyo habang nagsusumikap siyang maging mas malakas. Biglang pumasok si Q sa opisina ni Park na galit, nagtatanong kung bakit pinayagan ni Park na mapatay ang pamilya ng namatay na tagapagbalita. Bilang tugon, sinampal lamang ni Park si Q at ipinapaalala sa kanya na kailangan niyang bayaran ng pinsala sa apartment mula sa kanilang maliit na rambulan. Sinabi rin ni Park kay Q na 9 na buwan ng kanyang sweldo ang ibabawas bilang kaparusahan. Sa susunod, sa isang bubong, ipinaliwanag ng babaeng may asul na buhok kay Q na lumikha siya ng peking katawan upang dayin ang kanilang mga kaaway habang ang tunay na asawa at anak ay inilipat sa isang ligtas na lokasyon. Matalino. Samantala, kumukuha si Q ng barya mula sa ilalim ng isang soda machine, at nakita siya ni Han, na nagtatrabaho doon.
Lumapit si Han kay Q at inalok siya. Gusto niyang turuan siya ni Q kung paano gamitin ang Charyuk, at bilang kapalit, nangako si Han na ipagluluto siya ng tanghalian araw-araw, para makatipid si Q ng pera. Ang motibasyon ni Han, gusto niyang maging mas malakas kaysa kay Jean Mori at tuluyang talunin siya. Ramdam niyang may pinagdadaanan si Mori, at gusto ni Han na maging maasahang kaibigan. Nakipagkita si Park sa mga organizer ng tournament at inihayag na isang mapanganib na kulto na tinatawag na Nox ang nagta-target sa kanila. Hinimok niya sila na pigilan ng sinumang miyembro ng ang organisasyong ito sa lugar. Samantala, nagtitipon ng mga miyembro ng kulto ng Nox, at idineklara ng kanilang pinuno ang digmaan laban sa mga tagapag-ayos ng God of High School Tournament. Sa isa pang tagpo, nag-iisip si Jean Mori tungkol sa kanyang ika-17 kaarawan at kung gaano nakatagal mula nang huli niyang makita ang kanyang lolo, si Jin Taijin. Naaalala niyang iniwan siya ng kanyang lolo upang makitungo sa ilang mapanganib na tao noong bata pa siya. Pagkatapos, sinurpresa siya ni Q at Han ng mga pagbati sa kaarawan, nagdala ng pagkain at ginugol ang gabi sa paglalaro at pagsasaya ng magkasama. Gumawa sila ng kasunduan na manalo sa tournament, kahit na hindi makakasali si Han dahil siya ay sinuspinde. Kinabukasan, nakakuha si Jean Mori ng liham na may mapa at litrato ng kanyang lolo na nakagapos at mukhang nasa malubhang problema. Mabilis na humarurot si Jean Mori sakay ng kanyang bisikleta, desididong iligtas ang kanyang lolo. Sa isip niya ay humingi siya ng paumanhin kina Q at Han, nangangakong makakabalik sa oras para sa torneo. Samantala, nagsimula na ang quarterfinals, itinampok ang isang laban sa pagitan ng Seoul at Jeju, dalawang koponan na ipinasok sa huling sandali. Hinahanap ni Q at Han si Jean Mori ngunit hindi nila siya mahanap kahit saan. Biglang lumitaw ang babaeng may asul na buhok at sinabi sa kanila na malapit nang magsimula ang laban, hinihimok silang bumalik sa stadium. Nagbabala siya na kung hindi susulpot si Mori para sa kanyang pagkakataon, madidisqualify siya at ang buong koponan nila ay maaalis. Maya-maya, nakatayo si Q, nag-iisa sa ring dahil na-disqualify si Han kanina. Nagpasya siyang magpalipas ng pinakamaraming oras hanggat maaari para makabalik si Mori. Habang naghahanda siyang harapin ang kabilang koponan, dumating sila na nakasuot ng itim na balabal, mukhang kainahinala, na parang konektado sila sa organisasyong iyon ng Nox. Ang mandirigmang nakatakdang labanan si Yu ay inalis ang kanyang balabal, inilalantad ang isang napakamaskuladong katawan at isang kahoy na espada na pag-aari ng ama ni Yu, na nagdagdag lang ng panibagong antas ng tensyon sa laban. Sa gitna ng labanan, naduraj ang kahoy na espada ni Yu at inilantad ng kanyang kalaban ang isang pambansang yaman na kilala bilang Feng Xian, sinasamantala ang napakalaking kapangyarihan nito. Lubos itong ikinagulat ni Yu dahil wala siyang ideya ang maalamat na espadang ito ay nakatago sa loob ng kanyang sandata. Tinutuya siya ng kanyang maskuladong kalaban, ipinunto na matapos ang lahat ng kanyang mga taon ng pagsasanay, hindi niya man lang nalaman ang tunay na kalikasan ng kanyang sariling espada. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan, nagawa ni Yu na tanggalin ang sandata niya sandali, ngunit nang tangkain niyang hawakan ang espada, nakilala niya ito bilang kanya, ngunit mabilis itong naglaho sa kanyang pagkakahawak at muling lumitaw sa kamay ng kanyang kalaban. Ipinaliwanag niya na kinikilala ng espada ang tunay nitong may-ari at ngayon ay kinikilala na nito siya. Samantala, dumating si Jean Mori sa isang abandonadong lugar hinahanap ang kanyang lolo. Tanging makatuklas ng isang seryosong nakakagimbal na tanawin. Nakita niya ang isang taong nagpapanggap bilang kanyang lolo, at nang ang ulo ng nagpapanggap na ito ay hindi natural na pumilipit paatras at pagkatapos ay lumobo, nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog, na nagwasak sa lahat ng nasa paligid nila. Isang misteryosong lalaki ang lumitaw at sinabi kay Mori na ang layunin niya ay alisin ang pinakamalakas na kalaban sa paligsahan upang makuha ang susi. Si Jean Mori, na hindi man lang natinag, ay naghanda para sa isang matinding labanan habang ang lalaki ay dumami sa napakaraming magkakamukhang kopya. Kasabay nito, si Yu ay lubhang sinasaktan pa rin ng kanyang malakas na kalaban, na nilalay siya dahil sa kanyang kahinaan. Ang paghahanap ni Han kay Mori ay nagdala sa kanya sa isang silid kung saan siya natagpuan si Pam na nakahiga sa lupa. Pagpasok niya, lumitaw ang isang babae, at saglit na nakipaglaban si Han sa kanya, ngunit nagpasya siya na wala siyang oras na sasayangin dito.
Sa gitna nito, pumasok si Jiggle sa silid at nakita siyang pinapagalitan ng babae dahil sa mga ginawa nito. Pagkatapos, bumalik tayo sa laban ni Mori, at nahihirapan siyang talunin ang mga clone dahil sa dami nila. Sabay-sabay silang sumugod sa kanya, at nabasag ang sahig. Habang sila ay nahuhulog, napagtanto ni Mori na naroon ang walang buhay na mga katawan ng mga miyembro ng Jeju Team, ang mga dapat labanan ni Yu. Ipinaliwanag ng lalaki na inalis nila ang tunay na Jeju Team at inangkin ang kanilang pagkakakilanlan upang matiyak. Isang panalo laban sa koponan ni Mori. Pinipindot ni Mori ang ilang bahagi ng kanyang katawan, para manhid siya sa susunod na oras. Samantala, patuloy na dinadaig ng maskuladong kalaban si Yu, at wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Tinutukso niya si Yu, na sinasabing hindi na babalik si Mori. Nagsimulang lumaban si Yu nang malaman niyang nasaktan ang kanyang mga kaibigan, ngunit napakahina ng kanyang mga atake para makasira. Ang maskuladong kalaban ay nagbigay ng malakas na suntok, dahilan para mawala ng malay si Yu. Ngunit sa sandaling yun, nakita niya ang sarili na nakabitin sa hangin at nagsimulang lumubog sa kanyang subconscious. Narinig niya ang boses ng isang Diyos ng digmaan at naalala ang lahat ng magagandang alaala na ibinahagi niya sa kanyang mga kaibigan. Nagpa siya ang Diyos ng digmaan na ibigay ang kanyang kapangyarihan. Bumangon si Yu, at nasaksihan natin ang kanyang kakayahang ipatawag ang Diyos na si Lubu. Dahil dito, bumalik ang kanyang espada sa kanyang kamay. Ang maskuladong lalaki ay ginamit din ang kanyang sariling charyok, si Kraken, ngunit madali siyang natalo ni Yu. Idineklara ng announcer si Yu bilang nagwagi, ngunit lubha siyang napagod at bumagsak. Bago pa siya bumagsak sa lupa, dumating si Jin Mori at sinalo siya. Labis ang kagaanan ng loob ni Yu nang makita siya. Pagkatapos ay tinawag ng announcer ang simula ng ikalawang laban. Habang inaalagaan nila ang kanyang mga pinsala, ipinahayag ni Han kung gaano siya kasaya na nakuha niya ang charyok, ngunit hindi nila maiwasang mapansin na hindi karaniwang galit si Jin Mori, tulad ng wala pa silang nakita mula sa kanya dati. Ang laban nagsisimula, at tinanong ng kalaban ni Mori kung paano siya nakatakas mula sa mga clone. Nanatiling tahimik si Mori at naglunsad ng malakas na pag-atake gamit ang mga asul na dragon. Ang kapangyarihang ito ay hindi mula sa isang Diyos, ito ay nilikha ni Mori mismo. Habang pinapanood natin si Mori nasaktan ang kanyang kalaban, kasabay nito ay ipinapakita rin sa atin kung paano niya tinalo ang clone na lalaki kanina. Sa isang susunod na eksena, sumisid tayo sa mga alaala ni Ilpyo, kung saan sinaktan ni Jiggle ng matindi ang kanyang matalik na kaibigan na si Sung-a, na naging sanhi ng malubhang pinsala sa binti nito. Sa ospital, sinabi nila kay Ilpyo na bagamat makakalakad muli si Sung-a, hindi na siya makakapagsanay ng martial arts. Hinahanap ni Ilpyo, Jiggle at sinaktan siya ng husto sa lupa, hinihingan siya ng tawad para sa kanyang kaibigang nasugatan. Gayunpaman, dumating ang pulis at dinakip si Ilpyo. Pagkatapos ng insidenteng ito, habang paalis siya sa estasyon ng pulis, isang lalaki sa labas ang nag-abot sa kanya ng sulat. Lumabas na ang sulat na ito ay imbitasyon sa paligsahan ng God of High School. Matapos pag-isipan, nagpasya siya at ang isa pang babae na sumali, umaasang makakatulong ang premyo sa kanilang kaibigan. Ipinaliwanag ni Park kina Jin Mori, Han, at Yu ang nangyari sa pekeng pangkat ng Jeju. Isiniwalat niya na ang mga individual na ito ay nagpanggap na iba upang sikaping tanggalin sila, ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap. Makikipagkumpitensya pa rin ang grupo sa semifinals. Tinanong ni Han ang motibo sa likod ng pag-atake, at kung sino ang posibleng may kagagawa nito. Isinawalat ng lalaking may peklat na ito ay pinlano ng organisasyong Nox. Samantala, binabalikan natin ang lalaking may mga clone na natalo ni Mori at ngayoy malubhang nasugatan. Dumating si Jiggle at sinabing hindi siya miyembro ng organisasyon, ngunit nakikipagtulungan siya sa kanila upang mang-alap ng impormasyon. Sa pag-alis niya, ipinatawag niya ang higanteng Piteng, tinapos ang buhay ng nasugatang lalaki, at idineklara ang kanyang intensyon na angkinin ang susi. Nagpapatuloy ang paligsahan, at ang koponan ni Mori ay nakaharap ang koponan ni Ilpyo. Patuloy na napapansin ni Yu at Han ang kay Mori, kakaibang pag-uugali, napansing mas tahimik siya kaysa dati. Kasunod nito, nagsimula ang laban sa pagitan ni Han at ng babaeng nagngangalang Sung-a. Si Sung-a ay naglunsad ng matinding pag-atake kay Han, ngunit naalala niya ang impormasyong ibinahagi ni Park sa kanila kanina.
Ipinaliwanag ni Park na ang layunin ni Knox ay pigilan ang iba na gamitin ang kapangyarihan ng Chariot, at ang sinumang makabisado nito ay kailangang sumali sa kanilang organisasyon. Ito ang dahilan kung bakit nila kinuha ang lolo ni Mori, na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ipinahayag ng grupo ang kanilang pagpupursige na harapin si Knox, ngunit ipinaalala ni Park sa kanila na mahina pa rin sila. Gayunpaman, nangako siyang bibigyan sila ng impormasyon tungkol sa Knox kung mananalo sila sa paligsahan. Sa gitna ng laban, nagpakawala si Han ng matinding atake sa babae, dahilan upang siya ay mapatamba sa isang sulok. Pinayuhan siya ni Ilpyo na huwag nang magpatuloy, dahil dehado na siya, ngunit tumanggi siyang sumuko, idiniin na hindi siya magdurusa ng katulad na kapalaran ni Songjin. Determinado siyang parangalan ang alaala ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pakikipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Sa taglay na determinasyong ito, muli siyang sumalakay kay Han, ngunit napakalakas nito, at siya ang nagwagi. Nilapitan ni Han si Jin Mori, na tila may kakaibang kinikilos, at muling tiniyak sa kanya na sila, bilang isang koponan, ay mananalo sa paligsahan ng magkasama. Kasunod nito, niyakap sila ni Yu, idinidiin ang kahalagahan ng kanilang pagkakaisa. Si Jin Mori, na antig sa mga salita ng kaibigan, ay napagtanto na mali ang kanyang mga kilos at bumalik sa kanyang mapaglaro at makulit na sarili. Samantala, pinagmamasdan ni Ilpyo ang kanilang interaksyon na may bahid ng kalungkutan habang inaalagaan nila ang kanyang natalong kaibigan. Dumating si Songjin at kinumpirma na nabanggit ni Sung-a ang kanilang partisipasyon. Nagpahayag siya ng pasasalamat kay Ilpyo sa pag-aalala nito sa kanyang binti. Gayunpaman, hinikayat niya si Ilpyo na lumaban hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nitong kagustuhan, lalo na ang kanyang nais na harapin si Jin Mori. Sa lakas ng kanyang mga salita, naghanda si Ilpyo na bumalik sa ring, na sinasabing handa na siya ngayon. Sa ibang eksena, nasaksihan natin ang pinuno ng Knox, si Sang, na pinakawalan ang kanyang nakamamatay na kapangyarihan, na nagdulot ng paglaho ng ilang individual. Ang kanyang mga kilos ay naantala ni Park, na tila muling nagpakita matapos ang matagal na pagkawala. Kinilala ni Sang na matagal na rin ang nagpakita si Park, at pagkatapos ay inihayag na alam niya ang plano ni Park na mag-organisa ng paligsahan upang mahanap ang natutulog na susi. Matapos ang paghahayag na ito, nagsagawa si Sang ng isang makapangyarihang salamangka na lumikha ng isang simbolo sa kalangitan, naglalabas ng matalim na liwanag na umakyat patungo sa kalawakan, na lumilikha ng isang portal. Sa pamamagitan ng portal na ito ay bumaba ang isang napakalaking espada, ang mismong espada na nagpakita sa lolo ni Mori. Kasunod, bumalik tayo sa paligsahan, kung saan magsisimula na ang pinakahihintay na labanan ni Jin Mori at Ilpyo. Habang nagsisimula ang laban, diretsyong sinabi ni Ilpyo kay Mori na ang kasalukuyan niyang kasanayan sa taekwondo ay hindi sapat para talunin siya. Tinukoy ni Ilpyo ang tatlong mahalagang pagkakamali ni Mori. Hindi niya kayang makipaglaban sa malapitan, malakas niyang inaanunsyo ang kanyang mga atake, at ang kanyang mga teknik ay labis na nagbibigay ng pilay sa kanyang sariling katawan. Sinimulang tamaan ni Ilpyo si Mori, na tila walang magawa. Tinukso siya ni Ilpyo, sinasabing labis na madidismaya ang kanyang lolo sa kasalukuyan niyang kahinaan. Sa mahalagang sandaling ito, naisip ni Mori kung paano babaligtarin ang sitwasyon at biglang ginamit ang Moonlight Sword ni Yu. Estilo, na ikinagulat ni Yu at Ilpyo. Gumana ang teknikang ito at nakapinsala kay Ilpyo. Sinundan nito ni Mori gamit ang teknikang Black Tortoise ni Han, na nagpapakitang aktibo niyang inaayos ang mga kahinaang itinuro ni Ilpyo. Balik sa portal, may lumabas na malilim na figura na parang Diyos at nagpalabas ng puwersa sa higanteng espada. Umasa si Sang na hahatulan ng nilalang na ito ang mga nag-organisa ng paligsahan. Gayunpaman, namagitan si Park sa pamamagitan ng pagtawag ng panangga na Hugis Cruz, na pumipigil sa espada na sirain ang lungsod. Pagkatapos niyan, isang lalaking nakasombrero kasama ang isang grupo ng mga tambyelero ang nagsasagawa ng serye ng mga pagtawag. Nagbubukas ng isa pang portal. Mula rito, may lumabas na mga kamay at humawak sa espada. Naging malinaw na pinatawag ng kanilang pinuno ang isa sa 6 na makapangyarihang nilalang. Samantala, sa mga lansangan ng lungsod, nakikipaglaban ang mga organizer sa mga tagasunod ni Knox. Hirap si Park na panatilihin ang pananggalang na Korteng Cruz, na patuloy na bumubuo ng protektibong harang.
Sa kritikal na sandaling ito, may lumabas na nilalang mula sa ikalawang portal, ikinagat ang panga nito sa espada, at dinurog ito. Nagsaya ang mga organizer, ipinagbubunyi ang kanilang pinaghirapang tagumpay. Kasunod ng mga pangyayaring ito, bumalik tayo sa matinding labanan sa pagitan ni Jin Mori at Ilpyo, kung saan parehong itinutulak ng mga mandirigma ang kanilang sarili sa sukdulang limitasyon, inilalabas ang kanilang buong kapangyarihan. Nagiging malinaw na ginagabayan ni Ilpyo si Mori sa buong laban, na nagdulot ng kahangahangang pagpapakita ng kasanayan. Sa isang sandali ng pagninilay, sinisilip natin ang isang alaala mula sa nakaraan, noong bumisita sina Jin Taijin at isang batang Mori kay Ilpyo sa Martial Arts Academy. Sa kanilang pagbisita, tinanong ng matandang lalaki si Ilpyo kung handa ba siyang turuan ang kanyang apo ng ilang mahahalagang aral kung sakaling mag-cross ang kanilang landas. Kapansin-pansin, tinutupad ni Ilpyo ang pangakong ito sa pamamagitan ng pagpasa ng kanyang kaalaman kay Jin Mori. Habang umabot sa sukdulan ng labanan, dahan-daang bumabagsak si Ilpyo sa lupa, talunan ngunit kontento. Nakahanap siya ng kapanatagan sa pagkaalam na tinupad niya ang kanyang pangako kay Jin Taijin sa pagtulong sa kanyang apo na maging napakalakas. Gayunpaman, habang nakahiga siya sa lupa, pumasok siya sa isang kakaibang kalagayang parang panaginip kung saan nakatagpo siya ng isang puting buntot na Zoro. Sa sandaling ito, masigabong ipinahayag ni Ilpyo na hindi siya maaaring matalo. Sa pagkamangha ng lahat ng nanunood, tumayo siya, nagkakaroon ng isang dramatikong pagbabago. Nagputi ang kanyang buhok, naningning ang kanyang mga mata ng dilaw, at nagpakita siya ng siyam na nagliliyab na buntot. Ang hindi kapani-paniwalang pagbabagong ito ay nag-iwan sa lahat, kabilang si Park. At si Sang, lubos na namang hahabang ang kapangyarihang nagmumula kay Ilpyo ay humihigit sa anumang nakita na nila. Nang masaksihan ito, ngumiti si Sang at ipinahayag na sa wakas ay nagpakita na ang susi. Bumalik sa laban, lahat, kabilang si Jin Mori, ay nagulat sa pagbabagong anyo ni Ilpyo. Ang Charyok Resonance ni Jiggle ang nagpaniwala sa kanya na maaaring si Ilpyo ang susi. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Ilpyo na malapit nang magsimula ang tunay na laban. Sinubukan ni Jin Mori na tamaan si Ilpyo, ngunit walang silbi ang kanyang mga suntok laban sa isang hindi nakikitang hadlang na nagpoprotekta sa kanya. Bilang tugon, naglunsad si Ilpyo ng serye ng mabibigat na kontra-atake na nagpatamba kay Mori sa lupa. Hindi sigurado kung paano talunin ang matinding kalaban na ito, pinapanood ni Yu at Han ng may pagkamangha, humanga sa di natitinag na determinasyon ni Mori. Sumenyas si Ilpyo sa kanyang ulo, at napansin ni Mori ang kanyang malinaw na pagkaligalig. Sa serye ng mga depensibong galaw, napagtanto ni Mori na ang Charyok ay hindi lang tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi pati na rin sa pagkontrol ng sariling isip at katawan. Sa pagkaunawang ito, natagpuan nila ang kanilang sarili na magkapantay. Nagpakawala si Ilpyo ng maapoy na atake ng Zoro kay Mori, ngunit habang papalapit ang maapoy na nilalang sa kanya, nawala lang sila na parang bula. Dumidilim ang langit, at isang maningning na liwanag ang nagniningning mula kay Jin Mori, na umaabot patungo sa kalangitan. Nagsimula siyang maglabas ng malalakas na sinag ng enerhiya mula sa kanyang katawan, na labis na ikinagulat ni Ilpyo sa biglaang paglakas na ito. Matapos ang kanyang kamanghamanghang pagbabagong anyo, inilunsad ni Ilpyo ang isang matinding atake na kilala bilang Night Parade of 100 Demons. Ngunit, tumugon si Jin Mori sa pamamagitan ng paglikha ng isang malakas na buhawi na nagtulak kay Ilpyo ng mataas sa ulap. Mula sa itaas, isang dambuhalang kamay ang bumaba, malakas na ibinalik si Ilpyo sa ring at tinapos ang kanyang pagbabagong anyo. Ang tagapagbalita ay opisyal na, idineklara si Jin Mori bilang nagwagi, at ang mga manunood ay nagsaya sa pagdiriwang ng epikong labanan. Tuwang-tuwa si Yu at Han na lumukso sa ring para yakapin si Mori. Tinanong ni Han kung ginamit ni Mori ang kanyang Charyok, ngunit si Mori mismo ay hindi sigurado tungkol sa mga pambihirang pangyayaring naganap. Si Sang naman ay nagulat sa resulta at maingat na umalis. Samantala, inutusan ni Mujin ang koponan na seguruhin ang susi habang siya ay humihingi ng agarang medikal na atensyon para sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng ilang magaang na biruan, binisita ni Jin Mori si Ilpyo sa silid ng ospital. Ipinagpatuloy nila ang kanilang magiliw na pagtatalo kung sino ang mas malakas na manlalaban. Gayunpaman, nang sila'y mag-isa na,
Ikinumpisal ni Mori kay Ilpio, nagpapahayag na wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang lolo sa kasalukuyan. Ipinapahayag niya ang kanyang determinasyon na manalo sa paligsahan, dahil ipinangako ng lalaking may peklat na magbibigay siya ng impormasyon tungkol sa kanyang lolo kung siya ang magtatagumpay. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Jin Mori, nagbigay si Ilpio ng paalala, binibigyang diin ang panganib ng pagharap kay Jiggle sa finals. Sa kabila ng hamon, hinimas ni Ilpio ang ulo ni Mori ng may pagmamahal, nagpapaalala sa kanilang pinagsamahang kabataan at ang ugnayang nabuo nila. Kasunod ng kanyang mga pinsala mula sa nakaraang pag-atake ni Jiggle, determinado si John Jugok na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa korporasyon ng kanyang pamilya. Habang naglalakad siya sa isang pasilyo ng ospital, walang anumang nakasalubong si Jiggle. Nagkaroon sila ng matinding paghaharap, kung saan nag-iba ang anyo ni Jugok at naging isang nilalang na may kakayahang isama ang mga tao sa kanyang katawan. Sa kanyang pagwawala, nadakip niya ang mga kaibigan ni Ilpio, at pinanatili sila sa loob ng kanyang katawan. Si Ilpio, sa kabila ng kanyang pagpapagaling, ay sinubukang harapin si Jugok ngunit lubos na nanghina. Nakialam si Jiggle sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga ngipin ng piteng upang tusukin ang malahalimaw na anyo ni Jugok, at matagumpay na nailigtas ang babaeng isinama sa loob. Gayunpaman, inilabas ni Jugok ang kanyang mga hibla ng katawan, muling napasama ang mga kaibigan ni Ilpio sa proseso. Bagamat sinubukan ng babaeng nasa loob ni Jugok na kausapin siya, ang pagwawala niya ay nagpapatuloy, na humantong sa isang nakapanlulumong pangyayari kung saan ipinatawag ni Jiggle ang kanyang piteng, na ikinamatay ng babae at nagdulot ng malaking pinsala sa lalaki. Nasaksihan ang pagdurusa ng kanyang mga kaibigan, si Ilpio ay nilamon ng galit. Hawak niya si Jiggle at lumalala ang kanilang labanan, na sa huli ay nagresulta sa pagkahulog nilang dalawa mula sa tuktok ng isang gusali. Sa ibang tagpo, si Sang, ang pinuno ng Nax, ay gumawa ng isang pahayag habang naglalakad sa kalye. Inihayag niya na sa wakas ay natukoy na niya ang susi at nagpakawala ng mga lumilipad na halimaw sa lugar. Bilang tugon sa lumalalang banta na ito, nagpasya si Park na tapusin ang God of High School Tournament. Sa gitna ng kaguluhan, isang napakalaking figura na parang Diyos. Bumababa ito sa portal, ang madilim na presensya nito ay nagdulot ng pagkamangha at pangamba kina Jin Mori, Yu at Han. Si Sang, ang pinuno ng Nax, ay tila nasisiyahan sa mga pangyayaring ito, idineklara niya itong simula at katapusan ng isang mahalagang bagay. Nagbabago ang tagpo, nakikita natin ang lolo ni Jugok, na determinadong ipaghiganti ang malagim na pagkamatay ng kanyang apo, kahit pakapalit nito ang sarili niyang buhay. Pagkatapos ay sinisid ng salaysay ang nakaraan ni Jiggle. Inihayag na siya ay sapilitang inilayo mula sa kanyang ina at isinailalim sa matinding pagsasanay na may inaasahang magiging panalo at magmamana ng ang kayamanan ng pamilya. Sa kabila ng matitinding hampas mula kay Ilpio, matigas na tumatanggi si Jiggle na maging talunan tulad ng laging tawag ng kanyang ama sa kanyang ina. Sa kasalukuyan, nasa matinding labanan sina Jiggle at Ilpio, parehong inilalabas ng buo ang kanilang mga kapangyarihang Charyuk. Kinain na ng galit si Ilpio, binubulag siya sa katwiran, habang kinikilala ni Jiggle ang pagbabagong ito, inihahambing siya sa isang ligaw na hayop. Samantala, nilalabanan ng mga organizer ng tournament ang mga lumilipad na halimaw na lumabas mula sa portal. Tuwang-tuwa si Q dahil malaki ang kikitain niya sa bawat halimaw na kanyang tatanggalin. Na plano niyang gamitin upang bayaran ang kanyang utang. Nakialam si Park, lumikha ng isang pananggalang sa kalangitan upang pigilan ang pababang Diyos mula sa pagpinsala sa lungsod. Inihayag ni Sang ang kanyang masamang layunin, ang wasakin ng bawat bahagi ng mundo mismo. Nagpatuloy si Ilpio sa kanyang pag-atake laban kay Jiggle, ngunit gumanti si Jiggle sa pamamagitan ng pagtawag ng isang halimaw na nilalang na kumagat kay Ilpio, na naging dahilan ng kanyang pagbalik sa orihinal niyang anyo. Ang Ki, na nasa loob ni Ilpio, ay lumutang sa hangin, naging sentro ng isang matinding pag-aagawan habang maraming tao ang sumusubok na agawin ito. Sa huli, nagawa ni Sang na makamkam ang Ki, ngunit mabilis itong sinipa palayo ni Jin Mori, na lubos na nalilito kung bakit. Lahat ay nag-aagawan dito. Samantala, patuloy na pinananatili ni Park ang pananggalang na kalasag, nilalabanan ang mapanirang puwersa ng bumababang Diyos. Bilang tugon sa krisis, nagpakawala ang gobyerno ng Estados Unidos ng mga nuclear missile at binawi ang kanilang alyansa kay Mujin,
na iginigiit na ang kanilang advanced tech ay nagpapawalang saysay sa mga lumang Diyos. Dahil sa matinding sitwasyong ito, may nag-alerto kay Park, na nagbigay ng salamangka upang ilipat ang mga kalahok sa paligsahan sa isang liblib na lugar sa kabundukan. Gayunpaman, nagtamo si Ilpyo ng matinding pinsala sa proseso. Ginamit ni Han ang kanyang charyok, na may kakayahang magpagaling, upang alagaan ang mga kaibigan ni Ilpyo na nasugatan. Sa sandaling yun, ipinaliwanag ni Songjin kay Mori kung bakit tinutulungan siya ni Ilpyo na makakuha ng mas malakas. Nakita ni Ilpyo ang malalaking banta na nalalapit sa buong lungsod, at sinisikap niyang ihanda si Mori para sa mga hamong ito. Sa sandaling yun, nagkamalay si Ilpyo, at ibinunyag ni Mori ang presensya ng Ki sa kanya. Bagamat hindi alam ni Ilpyo kung ano ang Ki o kung bakit ito nasa loob niya, buong puso siyang nakiusap kay Mori na panatilihin itong ligtas at huwag ibigay kaninuman. Muling lumitaw si Jiggle sa eksena at tinanong sina Yu at Han kung nasaan ang Ki. Gayunpaman, mariin nilang tinanggihan na sabihin ng anuman, dahilan upang salakayin sila ni Jiggle. Sa isang sumunod na eksena, hinanap ni Jin Mori ang kanyang mga kaibigan. At natagpuan silang malubhang nasugatan. Pinayuhan siya ni Han na tumakbo dahil sa napakalakas na lakas ni Jiggle. Buong tapang na idineklara ni Jiggle ang sarili bilang panalo at ipinahayag ang layunin niyang angkinin ang lahat, kasama na ang Ki, bilang kanya. Pagkatapos nyon, patuloy na sinira ng Diyos ang kalasag, at sa sandaling yun, bigla na lang naglaho ang lahat ng tao sa lungsod. Ang matanda, si John Hai-san, ay tinranspor ang lahat sa labas ng lungsod upang protektahan sila. Naghahangad lamang siya ng paghihiganti laban sa mga nakasakit sa kanyang apo. Kasunod nito, tinusok ni Hai-san ang mga nuclear missile at ginamit ang kanyang maalamat na kapangyarihan bilang isa sa 6 upang sirain ang kalasag ng Diyos. Ang mga lumilipad na halimaw ay namatay sa pagsabog. Sa gitna ng laban ni Mori at Jiggle, pareho silang nakaramdam ng isang malakas na pagsabog at ibinalik sa Sol. Bumagsak si Hai-san sa lupa habang nanatiling walang pinsala si Sang. Nang makita si Mori, tinanong ni Sang tungkol sa Ki. Gayunpaman, nagpatawag si Jiggle ng mga halimaw na pumalibot sa mga kaibigan ni Mori. Gamit ang isang galame na lumabas mula sa kanyang likod, pinigilan ni Jiggle si Jin Mori at kinuha ang nakatagong Ki mula sa kanya. Sa Ki na nasa kanyang pag-aari, sinabi ni Jiggle na sa wakas ay malalampasan na niya ang mga Diyos. Nilamon niya ang Ki at nagbago sa anyong sanggol, mabilis na lumaki. At lumitaw ang mga pakpak na parang isang anghel. Pagkatapos, narating niya ang kanyang huling anyo, na mukhang lubos na kakaiba. Ipinahayag ni Jiggle na ito ang kanyang kapalaran na sipsipin ang lahat at ibalik ito sa wala, at inihayag niya ang kanyang intensyon na gawing wala ang lahat ng mahihina. Nakita ni Park at ng iba pang mga organizer na tila natalo ang mga Diyos, ngunit namatay si John pagkatapos niyang magdulot ng pagsabog, at wala silang ideya kung nasaan si Sang. Samantala, iniisip ni Jin Mori, Yu, at Han kung paano makalabas doon, nang biglang lumitaw si Jiggle sa kanyang bagong anyo at sinimulan silang atakehin. Ang kanyang lakas ay nasa ibang antas, at maging si Jin Mori ay nasasaktan sa kanyang mga suntok. Labis siyang nagalit kay Jiggle sa pananakit sa ang kanyang mga kaibigan at ginamit ang teknik sa acupuncture na itinuro sa kanya ng matanda. Ang teknik na ito ay kinasasangkutan ng paghipo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan upang malampasan ang kanyang pisikal na limitasyon. Sa panibagong lakas, sinimulan nilang sabay-sabay na salakayin si Jiggle, ngunit gumanti ito ng kidlat. Pagkatapos, lumitaw ang dambuhalang mga halimaw, na sinisikap na lupigin sila. Nais ni Jiggle na pahirapan muna sila bago sila tuluyang magapi at naghagis ng kapangyarihang parang sibat sa kanila. Gayunpaman, sumingit si Han at sinalo ang tama. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, sinabi ni Han sa kanyang mga kaibigan na tumakas. Sa sandaling yun, pinakawalan ni Jin Mori ang isang bagong kapangyarihan, at isang dambuhalang tungkod ang bumagsak mula sa langit. Nagulat si Sang nang makita ito at napagtanto na si Jin Mori ang tagapagbantay ng Susi, ang hari ng mga unggoy. Inalis ni Mori ang headband mula sa kanyang noo, na naging isang korona. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata, at lumiit ang tungkod sa kanyang laki. Hinawakan ito ni Jin Mori at agad na pinaghahampas kay Jiggle gamit yun. Lahat ng nanunood ay lubos na namang habang ipinapakita ni Mori ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan.
Nagpatawag si Jiggle ng mga higanteng halimaw, ngunit madaling sinira ni Mori ang mga ito gamit ang tungkod. Kitang-kita ang kanyang galit habang humihingi siya ng tawad kay Jiggle dahil sa pananakit sa kanyang mga kaibigan. Sinimulan ni Mori na pangalanan ang bawat taong nasaktan ni Jiggle, at naghihiganti para sa kanilang pagdurusa. Ibinagsak niya si Jiggle sa lupa ng napakabilis. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, bumangon si Jiggle at nagpahayag na hindi siya kailanman magiging talunan. Bilang tugon, nagtipon si Jin Mori ng mga ulap sa langit at paulit-ulit na tinamaan si Jiggle ng kidlat. Ipinaalam ni Park sa mga tagapag-organisa na ang kapangyarihan ni Mori ay hindi hiniram sa isang Diyos. Siya ay naging isang Diyos sa sandaling iyon. Nawala ang pagbabago ni Jiggle at bumagsak na talunan sa lupa, habang si Sang at ang kanyang mga tagasunod ay bigla na lamang naglaho. Nagmadali sina Yu at Han na yakapin si Mori, labis na gaman ang loob nang makita siyang muling bumalik sa kanyang karaniwang sarili, gutom at lahat. Gayunpaman, nahirapan si Mori na alalahanin ang nangyari, at ang korona sa kanyang ulo ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Nakabangon muli si Jiggle, ngunit mabilis na tumanda ang kanyang mukha. Determinado, nag-anyo siya bilang isang nakakatakot na halimaw na maraming kamay. Sinubukan muli ni Mori na gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit bigo siyang gawin ito. Noon din, dumating si Ilpyo at pinayuhan siyang magtiwala sa kanyang mga kasama. Nagsiyakapan ang apat na magkakaibigan, handang harapin si Jiggle ng magkakasama. Masayang-masaya lang sila sa pakikipaglaban ng magkakasama, at inilabas ni Mori ang kapangyarihan ng asul na mga dragon, na tuluyang ginapi ang halimaw. Sa kanyang huling sandali, naalala ni Jiggle ang isang alaala ng kanyang ina na nagpapalam sa kanya. Palam, sa kabila ng pagtatangka ni Ilpyo na abutin siya, umiwas si Jiggle, sinabihan siyang mamuhay ng maayos. Pagkatapos, pinagtapos ang kanyang buhay ng isa sa sarili niyang halimaw. Nagawa ni Ilpyo na makasalo ng ilang piraso ng susi mula sa naglalahong katawan ni Jiggle. Pagkatapos, lumitaw ang isang babae, idineklara ang sarili bilang isa sa anim at ang pinagmulan ng lahi ng tao, iginiit na siya ang pinakamalakas at pinakamahalagang figure sa paligsahan. Ipinaalam niya sa kanila na, bilang mga nagwagi, may pribilehiyo silang humiling ng anumang nais nila. Sa pagmamadali, lumapit si Mori sa babae, ipinahayag ang kanyang hangarin na humingi ng tulong para iligtas ang kanyang lolo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakilala niya ang pangangailangan ng kanyang mga kaibigan, ang ilan sa kanila ay nawawala ng bahagi ng katawan dahil sa pinsala ng labanan. Naunawaan ni Mori na hindi siya maaaring maging makasarili, at nagpa siya na isantabi ang sariling kagustuhan. Sa halip, gumawa siya ng walang pag-iimbot na hiling para sa lahat ng nasugatang kalahok na maibalik ang kanilang mga katawan sa orihinal nilang, walang pinsalang estado. Ginamit ng babae ang kanyang kapangyarihan, at sa isang himala, ang mga nawalan ng hit at braso o nagtamo ng mga pinsala ay ganap na gumaling, bumalik sa kanilang kalagayan bago ang labanan. Ipinabatid din niya kay Mori na ang kanyang lolo ay buhay nga, bagamat ang kanyang presensya ay tila labis na hamina. Nagsigaw si Mori sa tuwa nang marinig ang balita, at nawala ang kanyang korona, ngunit nakatulog siya ng mahimbing dahil sa labis na pagod. Nagbago ang tagpo, at nagising si Mori mula sa 3 buwang pagtulog. Pumunta siya sa kusina, kung saan niya nakita sina Yu at Han na abala sa pagluluto. Sa isang flashback, ipinaalam ng babaeng nagbibigay ng hiling kay Ilpyo na ang mga piraso ng susi ay nakakalat sa buong mundo. Ipinagkatiwala niya kay Ilpyo ang pagiging tagapagbantay ng susi, na may tungkuling tipunin ang mga ito, dahil ang susi ay may kapangyarihang hominin at posibleng talunin ang mga Diyos. Nalaman ni Mori na upang maibalik ang kanyang nawalang alaala mula sa laban, kailangan niyang bisitahin ang tinubuang lupa ng Monkey King. Sa hanggaring lumakas, nagpa siya sina Mori, Yu, at Han na maglakbay patungo sa isang malayo. Nagkaroon sila ng isang taos-pusong sandali, niyakap ang isa't isa, at ipinahayag ni Mori ang kanyang paniniwala na silang tatlo ay magiging mas malakas ng magkasama. Ipinangako rin niya na hahanapin ang kanyang nawawalang lolo. Sa huling eksena, nananatili si Jin Taijin na nakakulong sa isang madilim na silid, wala na ang kanyang braso. Sa kabila ng kanyang malubhang kalagayan, iniisip niya ang kanyang apo at matibay na naniniwala na ang kanyang apo ay may kakayahang talunin kahit ang mga Diyos at hominin ang tadhana. Sige, mga kaibigan, tapos na tayo dito.
Huwag kalimutang pindutin ang like button at panoorin ang susunod na video. Magkita-kita tayo sa susunod.